Matapos ang 10 taon na pakikipaglaban sa impyerno ng laro, bumalik sa nakaraan si Woo Hyun habang dala pa rin ang lahat ng abilidad at karanasan niya sa pakikipaglaban. Determinado siyang maghayganti, at dito magsisimula ang tanong kung paano niya iyon maisa sa katuparan at ano-anong harang ang haharapin niya. Iyon ang unti-unting ay lalahad ng kanilang kwento. Sinimulan ang kwento sa isang trahedya kung saan sinabi na may dalagang nagngangalang Swan na nakatali sa isang electric chair. Nanginginig ang buong katawan nito dahil sa sobrang lakas ng kuryente, at inakala ng dalaga na isa lamang itong laro. Habang walang magawa si Woo Hyun at patuloy na tinatawag ang pangalan niya, mahina nitong sinabi na hindi na niya kaya. Humingi si Swan ng paumanhin, puno ng lungkot ang boses. Ipinakita ring pilit na kinukumbinsi ni Woo Hyun ang sarili na isang napaka-realistic na laro lang ito at malapit na siyang makalabas. Inilahad na inabot pa niya ang kamay nito habang buong lakas na tumatanggi sa nangyayari. Ngunit sinabi rin na may isa pang taong nakatali roon na nagpayo kay Woo Hyun na tanggapin ang katotohanan, na dumating na ang katapusan nila. Bago ito bawian ng buhay, inabisuhan pa niya si Woo Hyun na gawin ang lahat para mabuhay. Habang lumilipas ang mga araw, napilitan si Woo Hyun na tanggapin ang malupit na realidad. Paulit-ulit siyang nakiusap sa mga kasamahan niya na huwag siyang iwan mag-isa. Sinabi ring patuloy siyang sumisigaw habang gapos at tumutulo ang luha mula sa napinsalang mata, kumbinsidong ito na ang bago niyang mundo. Bumalik naman ang alaala upang ipaliwanag ang nangyari. Nabanggit na ang VR game na Inverse Planet ang naging nangungunang laro sa buong mundo, sumikat dahil sa konsepto ng dimensional gates, superpowers, at mga digmaan. Ayon sa kwento, pumasok si Woo Hyun sa laro dahil sa payo ng kaibigan, ngunit bigla siyang napanakot ng matrap sa loob nito. Ang mundong dati ay laro lamang ay naging totoong pisikal na realidad. Ipinahayag na tinatawag siya roon bilang test subject 62, at binigyan pa siya ng sarkastikong pagbati dahil nalalapit na siya sa tinatawag na Ascension Stage, bahagi ng isang baliw na proyekto na tinawag na The Ascension Project. Inilarawan ang proyektong ito bilang isang eksperimento na lumamon ng libu-libong biktima para makalikha lamang ng isang ascendant. Ginagamit nila ang mga dinukot na tao bilang test subject at isinailalim sa malulupit at walang awang eksperimento, tulad ng electrocution, pilit na iniksyon, at pagbabago ng katawan. Naglabas ng utos ang mga opisyal na sunugin ang bangkay ng dalaga at ikulong si Woo Hyun kasama ng iba pang nakaligtas. Agad na tumalima ang mga gwardya sa iniutos. Ipinakita si Woo Hyun na nakaupo sa madilim na loob ng kanyang selda, nilalamon ng sakit at galit habang iniisip ang naganap, isang kasalanang hindi maaaring patawarin. Doon niya ginawa ang mahigpit na pangako na mananatili siyang buhay para sa paghihiganti. Biglang tumunog ang alarm na nag-anunsyo ng pagtakas ng isang test subject, kaya kumilos ang mga armadong gwardya. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Woo Hyun kasama ng ilang nakaligtas sa mahabang pasilyo papunta sa labasan sa pinakamalayo nitong dulo, umaasa na makaliligtas kapag nalampasan nila ang daan. Pagdating nila roon, hinaranggan sila ng isang napakalaking kalaban na may pulang buhok. Tinukso pa nito ang grupo, sinabing para lamang silang gumapang papunta sa lugar na iyon, at nagbanta na magiging libingan nila ang pasilyong iyon. Binanggit nito ang malas na sumapit sa kanila. Dahil sa sitwasyon, nagpa siya ang mga kasamahan ni Woo Hyun na salubungin ang kaaway at sinabi nila sa kanya na bantayan ang likuran nila. Tinawag naman sila ng kalaban na mga Hangul at nangakong papatayin silang lahat. Mabilis itong sumugod at walang awang. Nilipol ang mga umatake. Pagkaraan ng matagal na labanan, nagawa ni Woo Hyun na patayin ang kalaban. Habang hirap siyang huminga sa gitna ng mga bangkay, paulit-ulit niyang binubulong ang salitang, muli, kasabay ng pag-echo ng pangalan niya sa isip niya. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magkaroon ng mga ilusyon, mga maiitim na anino ng mga taong nagmamakaawang iligtas sila, may halong mga nabaling sigaw na nag-overlap, parang isang napakadilim na bangungot. Inilarawan ang pagdaan ng mahabang panahon mula nang makatakas ang bida mula sa laboratorio. Sa sumunod na tagpo, inatake niya ang mga armadong gwardya habang sumisigaw ang mga ito na huwag siyang lumapit. Idineklara niya na ginagawa niya ito bilang paghihiganti para sa mga mahal niya sa buhay. Nagpatuloy siya sa marahas na pagpatay, paulit-ulit, hanggang sa may eksenang isinaksak niya ang sandata sa leeg ng isang tao, na para bang walang katapusan ang paghihiganti na iyon.
Habang papalapit ang mga may itim na kamay ng mga anino sa kanya, natanong niya sa sarili kung hanggang kailan siya mabubuhay sa ganitong paraan, at kung nakatadhana siyang magpatuloy hanggang sa kamatayan. Biglang tumunog ang isang notifikasyon, kasabay ang paglitaw ng isang asul na system window na ikinagulat niya. Nakasaad sa bintana ang isang espesyal na misyon na may pamagat na Fixing the Error, at kailangan niyang alisin ang supervisor ng Ascension Project kapalit ng pagbabalik sa kanyang tunay na mundo. Dito siya muling nakaramdam ng pag-asa, dahil dumating na ang pagkakataong makaalis. Inilipat ang tagpo sa isang marangyang silid na puno ng mga bangkay. Isang lalaking naka-formal na suit ang gumagapang habang nagtatanong kung bakit siya inaatake at bakit ginawa iyon sa kanya sa panahong ang kailangan na lang sana ay lasapin ang tagumpay. Ang lalaking iyon ay kinilalang supervisor at responsable sa proyekto. Nagsisigaw siya ng may takot, ngunit hinawakan siya sa kwelyo ni Kim Yang-jun, test subject 81. Tinanong ni Kim ang supervisor kung bakit siya nagkikilos ng ganoon. Sumigaw ang supervisor, sinabing manahimik siya at huwag magsalita sa isang taong mas mataas ang katayuan kaysa sa kanya. Pagkatapos, tinawag niya si Woo Hyun sa pangalan, kinilala itong test subject number 62 at binyansagang superhuman. Pinuri ng supervisor si Woo Hyun, sinasabing siya ang pinakadakilang tagumpay ng proyekto at nalampasan niya ang limitasyon ng pagiging tao. Nag-alok ang supervisor na ibibigay niya ang anumang hiling nito, dahil naiiba ang antas ni Woo Hyun kumpara sa iba. Ngunit pinutol ito ni Woo Hyun at mariing tumanggi. Natakot ang supervisor at sinubukang pigilan siya. Tinawag niyang hanggal si Woo Hyun at nagbabala na kahit patayin siya, hindi matatapos ang problema. Nagbanta itong wawasakin ng corporate alliance ang pamilya, mga kaibigan at lahat ng kakilala ni Woo Hyun kapag ginawan siya ng masama. Ngunit tinamaan siya ng isang fatal blow mula kay Woo Hyun, dahilan para mapapikit sa sakit. Tinawag naman ni Kim ang supervisor na halimaw at nagreklamong lumulubog na sa dugo ang buong lugar. Tahimik lang na nakatayo si Woo Hyun habang sumisigaw si Kim, sinasabing pinatay niya ang mga iyon bago pa niya may tanong ang dapat sanang itanong. Sa harap ni Woo Hyun, lumitaw ang isang screen na nagpapakita ng mission completion message, handa na ang gantimpala para makabalik siya sa kanyang orihinal na mundo. Napuno siya ng tuwa sa wakas ng kanyang kalayaan. Habang papindot na siya sa accept button, may biglang mga tinig na pumihil sa kanya, nagtatanong kung saan siya pupunta. Paalala ng mga tinig ang mga taong iniwan niya, tinatanong kung nakalimutan na niya ang lahat ng iyon. Inutusan siyang maghiganti at patayin ang lahat ng dapat pang patayin. Naramdaman niya ang matinding pagod at napaisip kung sapat na ba ang nagawa niya. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpasya siyang kunin ang pagkakataon, na maaaring maging una at huli, para makaalis. Sinabi niya sa kasama na babalik na siya sa tunay niyang mundo, bagay na ikinaguluhan ng kasama na inakalang wala siya sa sarili. Pinagtibay niya ang desisyon at pinindot ang approve option, ipinapaabot na ipaalam nito sa iba ang nangyari at humingi siya ng paumanhin bago tuluyang bumalik. Nagising siya nang may matinding takot sa sariling kama at agad niyang napagtanto na nasa pribado niyang silid na siya. Sinuri niya ang kanyang katawan, halos hindi makapaniwalang nakabalik siya. Tiningnan niya kung gaano katagal ang lumipas. Kinuha niya ang telepono at nakita ang petsa, May 19, 2041, alas 5 ng umaga. Nabunyag na bumalik siya sa mismong araw na hinigop siya papasok sa laro. Nagtaka siya kung walang lumipas na oras sa mundong iyon. Tumayo si Woo Hyun sa harap ng salamin at napansin niyang naglaho ang lahat ng kanyang mga peklat at maging ang mga nabuo niyang muscle, para bang panaginip lang ang lahat ng pinagdaanan niya. Bigla namang bumulaga sa isip niya ang mga alaala ng pakikipaglaban sa ibang mundo, ang samo ng dalagang nagmamakaawa para mabuhay, at maging ang banta ng kaaway na wawasakin ang pamilya at mga kaibigan niya. Doon siya nakumbinsi na hindi iyon isang panaginip. Pinagtibay niya sa sarili na ang 10 taon na naranasan niya ay tunay, lalo na dahil malinaw ang bawat alaala. Napes interrupted ang pag-iisip niya nang tumunog ang telepono. Pagtingin niya sa screen, lumabas ang pangalan ni Jung Neon, at pakiramdam niya ay pamilyar ang pangalang iyon. Pagkarinig pa lang niya ng boses ng tumawag, sinermunan siya nito dahil hindi siya nagparamdam at pinaalala ang kanilang kasunduan. Nang tanungin niya kung anong kasunduan ang tinutukoy, sinabi nitong kailangan silang magkita ngayong gabi at agad siyang pinadalhan ng lokasyon bago ibaba ang tawag. Habang hawak niya ang telepono,
napagtanto niyang kilala niya ng mabuti ang boses na iyon. Isa itong malapit na kaklase at ang taong nagpakilala sa kanya sa Inverse Planet. Sandali siyang nagduda kung may kinalaman ba ito sa nangyari, ngunit mabilis niya itong tinanggihan base sa natatandaan niya. Nagpasya siyang puntahan muna si Neon. Pagdating niya, masigla siyang sinalubong ni Neon at binanggit ang matagal niyang pagkawala. Tinanong siya nito kung iyon ang unang pagkakataong lumabas siya mula nang matapos ang semester, at inalok siya ng inumin. Tumanggi siya, iniisip na baka kung ano ang magawa niya kung iinom siya sa lagay niya ngayon. Habang nag-iiho si Neon, tinanong nito kung nasubukan niya na ba ang laro gaya ng sinabi niya noon. Sumagot si Woohyun na gumawa lang siya ng character at pinanood ang intro bago siya tuluyang nahatak papasok. Nagulat si Neon at natawa ng may pang-aasar, sinasabing sa ganoong paraan, hindi pa talaga siya naglaro. Kung ulo ang galit ni Woohyun sa loob niya, inaalala ang 10 taong impyernong pinagdaanan niya dahil sa rekomendasyon nito. Napakuyom siya ng kamao habang nagpapatuloy si Neon sa pagpapaalala na nangako itong madalas magpapakita sa livestream niya, sabay turo sa katawan nitong siguradong papalakpakan ng audience. Doon niya naintindihan na ipinilit siyang maglaro ni Neon para lamang sa ikauunlad ng channel nito bilang streamer. Kahit hindi siya sigurado kung totoong nangako siyang ganoon, naramdaman niyang ang pagkikitang iyon ang nagpapatibay na bumalik na nga siya sa realidad. Pag-uwi niya, umupo siya sa harap ng computer at sinuri kung sino ang gumawa ng laro. Natuklasan niyang ang kumpanya ay tinatawag na Planet Earth, nakabase sa Silicon Valley sa Estados Unidos. Nalungkot siya na pagtatanto na kahit puntahan niya ang headquarters, wala ring mangyayari. Kapag sinabi niya na, nahulog siya sa ibang mundo dahil sa laro nila, siguradong pagbibintangan lang nila siyang baliw. Nag-alinlangan siyang muling subukan ang laro, iniisip ang posibleng panganib at mga hindi inaasahang resulta. Napabuntong hininga siya sa harap ng screen at nagtanong kung bakit niya pa ito ginagawa, imbes na magpasalamat sa pagkaligtas sa impyernong iyon. Sa huli, nagpasya siyang tigilan na iyon at limutin ang kabilang mundo, itinatak sa sarili na ito ang tunay at orihinal na mundo. May tumapik sa balikat ni Woohyun ng pabiro, habang sinusubukan niyang bumalik sa normal na buhay eskwela pagbalik niya. Inaya siya ng kaibigan na uminom sa bar, kaya pinilit niyang makisabay sa saya at takasan ang bigat ng mga pinagdaanan niya. Pero patuloy siyang ginugulo ng duda kung totoo ba talaga ang pagbabalik niya, lalo na nang maramdaman niya ang presensya ng isa sa mga multo ng nakaraan na tila yamakap sa kanya. Tinatanong siya ng boses kung totoong realidad ba ang mundong kinaroroonan niya. Dahil dito, mabilis siyang lumingon para tingnan kung sino ang nagsalita sa isip niya. Habang lumilipas ang mga araw, sinabi na unti-unting lumilihis ang lahat sa normal. Nakakabahala ang mga nakikita niya, mga guni-guning humahabol sa kanya, may kasamang mga boses na humihingi ng malupit na paghihiganti at paulit-ulit na nagpapaalala na hindi siya nababagay sa tahimik na buhay na iyon. Bigla siyang napasigaw at napalakas ng bagsak sa mesa sa gitna ng hall, na nagdulot ng takot at pagkagulat ng mga tao sa paligid dahil sa hindi maipaliwanag niyang asal. Tumayo si Woohyun sa hallway at hingal nang tawagin siya ng isa niyang kaklase. Hinawakan nito ang balikat niya at nagtanong kung ayos lang ba siya, pero sa paningin niya sa sandaling iyon, naging kalaban ang kaibigan. Inakala niyang may hawak siyang patalim at handa niyang saksakin para ipagtanggol ang sarili. Natigilan lang siya nang marinig ang boses ng kaklase, takot, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Humingi siya agad ng paumanhin, sinabing nagulat lang siya. Ikinwento ng kaklase na pinag-uusapan na siya ng mga tao dahil sa kakaibang kilos niya nitong mga araw, kaya naupo si Woohyun mag-isa sa isang upuan. Sa sandaling iyon, muli siyang tinawag ng mga multo ng nakaraan. Bumulusok ang mga anino sa paligid niya, paulit-ulit na hinihiling na huwag niyang kalimutan at na dapat siyang maghayganti, habang siya naman ay nagmamakaawa na tumigil sila at hayaan siyang mag-isa. Biglang sumigaw si Neon at tinawag ang pangalan niya, na parabang binabalik siya mula sa malalim na bangungot. Tinanong siya nito, puno ng pag-aalala, kung bakit ang putla ng mukha niya at bakit palagi siyang tulala. Ngumiti lang siya, kunwari ay kalmado, at sinabing maayos siya at walang dapat ipag-alala. Nag-alok si Neon ng tulong bilang isang nakatatandang kapatid kung may mangyari man, at tinanggap naman niya ang alok. Pagkaalis ni Neon, napagtanto niya na siya mismo ang nagdala ng mga multong iyon sa mundong ito.
Naging malinaw sa kanya na hindi matatapos ang lahat hanggat hindi nasisiyahan ang mga espiritu, at kung magpapatuloy pa ito, walang pinagkaiba ang mundong ito sa impyerno na pinanggalingan niya. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik at tapusin ang lahat. Pumasok siya sa capsule, buo ang loob na wakasan ang problema. Pag-login niya, lumabas ang welcome message ng Inverse Planet. Napagtanto niyang nasa isang pamilyar na lugar siya, bumalik siya sa waiting room ng lab. Muli siyang nasa mundo ng laro. Naguluhan siya kung bakit hindi siya nakabalik sa impyernong mundo, kahit buo ang pasya niya. Naisip niyang baka may kondisyon siyang hindi natupad. Lumabas ang isang window na humihiling na i-confirm ang hitsura ng karakter, kaya nagpasya siyang ituloy muna ang tutorial stage ng laro. Baka, iyon ang daan para makabalik siya sa kabilang mundo. Sinimulan niya sa pag-aayos ng settings, at una niyang binago ang combat assist ratio sa 0%. Sa isip niya, mahusay siyang lumaban sa kabilang mundo nang walang kahit anong tulong. Nagsimulang maghanda ang system ng mga initial abilities at humiling na pumili siya ng unang pangunahing elemento. May paalala rin na pwede niyang i-reset ang abilities anumang oras. Ipinaliwanag ng system na ang mekanismo ng abilidad sa Inverse Planet ay ginawa upang palakasin ang isang karakter sa pagpili muna ng pangunahing elemento, bago ito palakasin ng iba't ibang sub-elements. Ang kabuoang istrukturang ito, mula sa base hanggang sa mga sanga, ay tinatawag na build. Dahil sa napakaraming elemento na pwedeng pagpilian, may mga tao pa sa professional leagues na buong oras na pinag-aaralan ang iba't ibang build. Sa lahat ng opsyon, pinili niya ang elementong nagbigay sa kanya noon ng bansag na superhuman. Biglang may nagsalita mula sa malalakas na speaker at tinawag siya bilang test subject 48. Ipinahayag nito na nagising na siya sa huling eksperimento at 1 linggo na ang lumipas. Napagtanto niya na hindi ipinapakita ng laro ang mapanirang prosesong dinaranas nila bago sila magising, at inamin niyang walang sinuman ang gugustuhing maranasan iyon sa loob ng laro. Inanunsyo ng system na magsisimula agad ang susunod na eksperimento at pinapasok siya. Lumabas sa harapan niya si Eternal, isang makina na ginawa para pigilan ang mga nagwawala sa Ascension Project, at naging dahilan ng pagkamatay ng napakaraming test subjects. Nagsimula ang unang tutorial mission, talunin ang Eternal gamit ang abilidad na kanyang piniling isakatawan. Nakita niyang prototype lamang ang nasa harapan niya. Agad siyang binalika ng masakit na alaala, may isang taong nagmamakaawa, paulit-ulit siyang tinatawag na Brother Woo-hyun, humihingi ng saklolo habang pinapatay siya ng makina. Kumislap ang pulang ilaw mula sa mata ng Eternal bago ito biglang sumugod. Mahina niyang nasabi na pareho ang sitwasyon dito at doon. Inilarawan niya ang matinding pagkamuhi sa mga mananaliksik na palaging gumagawa ng masasamang eksperimento. Nakipaglaban siya, mabilis na naiwasan ang unang pag-atake. Sunod-sunod ang atake ng makina ngunit magaan niya itong nalalampasan, bago siya bumawi at nagbigay ng isang malakas na tama. Ipinaliwanag niyang sa totoong bersyon, mapanlin lang ang makina dahil kaya nitong gumamit ng abilities, pero tiniyak niyang prototype lang ang kaharap niya ngayon. Tuluyan niyang winasak ang Eternal. Nag-anunsyo ang laro ng matagumpay na pagtatapos ng eksperimento. Pinuri siya ng lab, tinawag siyang kahanga-hanga, at sinabi na ang bilis at lakas niya ay hindi maikukumpara sa karaniwang test subjects. Lumabas ang mensahe ng matagumpay na unang tutorial mission. Bago pa man magsimula ang susunod na eksperimento, kumalat ang kaguluhan. May mga sumalakay mula sa gobyerno, at nagkaroon ng matinding takot sa mga mananaliksik na nagtatanong kung paano naabot ng mga intruder ang ganitong kalalim na pasilidad. May sigawang narinig, at kasunod nito ay isang broadcast para sa lahat ng biktima na ikinulong ng hindi makatarungan. Hinihimok silang gamitin ang buong lakas para makatakas. Kilala niya ang boses na iyon. Nagsimula ang pangalawang tutorial mission, makatakas palabas ng lab. Nagdesisyon siyang umalis agad, at tumakbo ng mabilis habang iniisip kung gaano karami ang mga sumabog na narinig niya. Naabot niya ang isang pasilyong wasak, puno ng guho at alikabok. Sa gitna ng kaguluhan ay may nahadjap ang kanyang paningin. May narinig siyang boses mula sa isang communication device. Ipinaliwanag ng nagsasalita na ang insignia ng Interdimensional Administration Office ay palatandaan na hindi siya kalaban, kundi isa ring biktima. Inisip ng nagsasalita na kung narating niya ang lugar na iyon, malinaw na balak niyang tumakas, kaya nag-alok ito ng tulong.
Sinabi rin na maaari siyang pumili ng anumang sandata sa silid, at binigyan siya ng device para magpadala ng signal kapag nakalabas na siya, upang ma-extract siya ng opisina. Tinitigan niya ang wireless device at ang mga sandata, at nagtanong sa sarili kung buhay pa ba ang taong kausap niya. Habang lumilitaw ang isang madilim at nakakatakot na eksena, napagtanto ni Woo Hyun, habang hawak ang isang bakal na crowbar, na isa lang itong cinematic scene na kailangan para umusad ang kwento ng laro. Kahit alam niyang scripted lang, may pumasok na pakiramdam ng dumi at pagkasuklam sa kanya dahil sa sitwasyon. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Kang Soil, isang profesional na gaming content creator. Malalim ang buntong hininga niya dahil nasasaktan ang kanyang pride bilang isang perfectionist, lalo na't kailangan niyang laruin ang sikat na laro na Inverse Planet. Pinagtatawanan siya ng mga followers sa live chat habang nagrereklamo sila, paalala na parusa ito na sila mismo ang bumoto. Ipinahayag ni Soil na tila pilit ang ngiti, na isa siyang babaeng tumutupad lagi sa pangako sa kanyang followers. At kahit sinasabi ng ilan na nagsinungaling na siya dati tungkol sa pagpili ng laro, inanunsyo niya ang pagsisimula ng pagtanggap sa parusa, ang pagpasok sa game experience. Gumawa siya ng karakter at pinili ang fire ability dahil mukhang astig, hindi na binago ang default appearance. Pagdating niya sa combat assistance settings, ipinakita ng system na ang default ratio ay 50% para tulungan ang galaw at posture corrections. Hinamon siya ng followers na gawing 0% ang assistance at pinagtawanan ang takot niya. Biglang lumitaw ang isang mission message na nagbibigay ng reward na 500,000 won kung matatapos niya ang tutorial stage nang walang kahit anong tulong. Napansin niyang halos 0% ng mga manlalaro ang gumagawa niyon. Kahit tiwala siya sa galing niya, nag-alinlangan siya. Para bang maglalaro siya na may ikatlong kamay. Sinubukan niyang umiwas sa hamon pero nakahihila ang halaga ng pera. Kumislap ang mga mata niya at pumayag agad, bagay na lalo pang ikinatawa ng followers dahil bigla siyang nagbago ng isip kapag may perang kapalit. Inanunsyo niyang lalaruin niya ang tutorial ng walang assistance. Nagsimula namang mag-alala ang followers, duda sila kung kaya niya ito. Ipinaalala nila na napatay siya dati ng ethanol sa loob lamang ng 2 minuto mula sa simula. Nagrereklamo siya na bakit agad-agad ay ihahagis ang player sa laban ng walang paliwanag. Aminado naman ang followers na maganda na ang tumagal siya ng 2 minuto, pero halos imposible ang lumaban sa makinang iyon na may iisang ability at 0 assistance. Sa loob ng laro, iniisip niyang kailangan lang niyang makatakas matapos makakuha ng radio at sandata. Pero nagulat siya nang magsimulang maghanap ang system ng team para sa escape mission, ang lab mission na nangangailangan ng 4 na players. Umaasa siyang makikerry siya ng mga makakasama niya. Pero tinuwanan siya ng followers nang bigong makahanap ng teammates ang system. Dahil dito, nag-activate ang expanded search. Ipinaliwanag ng followers na nagmamatch lang ang laro sa mga manlalarong may parehong assistance ratio, ibig sabihin, ang magiging kakampi niya ay puro mga baliw na naglalaro ng walang assistance. Napagtanto ni Soil ang sitwasyon niya at napaisip siyang i-cancel ang mission, natatakot na baka siya pa ang kailangang magbuhat sa buong team. Bigla namang nag-succeed ang matching, kaya napasigaw siya na tapos na ang buhay niya habang pilit sinusubukang i-cancel ang matchmaking. Ngunit huli na, agad siyang napasok sa isang mission na kasalukuyang nagaganap. Nagulat siya nang makita ang sarili niya sa loob ng hallway, tulala habang pinagmamasdan ng mga wasak na robot na nagkalat sa sahig at ang mga spark gemyons na lumilipad mula sa mga ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Parehong gulat ang followers niya, hindi sila makapaniwala at iniisip nila ng seryoso kung totoo ba ang nakikita nila. Pinagdedebatehan nila kung may manlalarong gumagawa ng tutorial stage ng walang assistance at kung isang profesional ba ito gamit lang ang alternate account, kahit na imposibleng gawin ito ng kahit sinong pro sa ganitong paraan. Napansin ng followers, halos hindi makapaniwala, na napatumba ng misteryosong player ang napakaraming ethanol machine ng walang assistance at hindi man lang gumagamit ng baril. Naunawaan ni Soil na nakita niya ang perpektong carry, isang taong kayang protektahan ang buong team at siguradong magdadala ng panalo. Dahil dito, agad siyang nagpasya na hanapin ang manlalarong iyon. Sa kabilang banda, lumitaw si Woo Hyun sa madilim na pasilyo, duguan ang katawan at patak-patak ang dugo mula sa armas niya.
Lumapit si Soil sa kanya ng sobrang ingat, sinusubukang kunin ang atensyon niya. Bigla siyang nilingon ni Woo-hyun at umatake na para bang kaaway siya. Napa-index si Soil sa takot, nagmamakaawa na huwag siyang patayin. Mabuti na lang at huminto si Woo-hyun bago siya matamaan at nagsorry agad nang makitang hindi pala siya kalaban. Napansin naman ni Soil kung gaano kalakas ang pagdurugo ng katawan niya. Balak na sana nitong umalis, pero mabilis siyang nakiusap, medyo nahihiya, kung pwede siyang sumama dahil magka-team naman sila. Tumakbo siya kasunod nito, ipinapaliwanag na isa siyang content creator at streamer. Humingi siya ng permiso kung pwedeng lumabas si Woo-hyun sa livestream, pero tiniyak niyang naka-activate ang privacy mode kaya hindi makikita ang mukha nito. Bigla siyang huminto, dahilan para kabahan si Soil. Kasunod noon, umalangaw-ngaw ang malakas na alarm, inihayag ng system na may test subject na nakatakas at iniutos sa lahat na patayin ito agad, hindi na kailangang hulihin ang buhay. Nanlaki ang mata ni Soil sa takot, iniisip kung bakit bigla na lang tumaas ang hirap ng tutorial stage. Tumingin siya kay Woo-hyun na para sa kanya ay leader ng team, tinatanong kung kaya pa ba nito. Ngunit lumitaw si Woo-hyun na nakahawak ng bakal na tanikala, ginagalaw ito na parang eksperto. Sumugod siya sa mga bantay at armadong tao, pinapatay ang mga ito ng mabilis at malinis. Namangha ang followers ni Soil at agad siyang tinawag na Genie of the Sickle and Chain. Nanatiling nakasilong si Soil, hindi makapaniwala sa eksenang nakikita niya. Ang mga followers ay pareho ng reaksyon, nalulula sa galing at lakas ni Woo-hyun. Napansin nila na nagbabago ang kulay ng mata nito at naging puti, kaya sinimulan nilang pag-aralan ang ability niya. May hula sila na baka wind ability iyon, o baka telekinesis. May isang nagsabi na ang tanging base element na kayang mag-boost ng physical stats at nagpapalit ng kulay ng mata ay absolute entity. Pero agad siyang tinukso ng iba dahil itinuturing itong trash ability, isang kakayahang pinagtatawanan sa buong community dahil pinipigilan nito ang player na gumamit ng kahit anong ibang ability. Nagulat sila kung bakit pinili iyon. Ipinaliwanag sa chat na ang absolute entity ay isa sa mga base abilities sa game, grabe ang pagtaas ng physical stats at resistansya laban sa skills, pero kapalit niyon ay hindi na pwedeng gumamit ng abilities ang player. Ayon sa game community, ito ang ability na dapat iwasan ng todo, at mas mabuting ay abandon ang team na may kasamang player na nagtataglay nito. Naguluhan si Soil kung bakit may pipili ng ability na nagbabawal sa abilities, lalo na sa larong nakadepende sa mga iyon. Samantala, patuloy na nagtatalo ang mga followers kung posible bang lumaban nang wala ni isang skill. Sinabi pa nilang ang puting mata ay malinaw na senyales na ginagamit nga ito. May ilang nagsabi na baka useful pa rin ang physical enhancement kahit walang tech assistance, pero hindi nila maisip kung paano nakakakilos si Woo-hyun ng ganoon habang level 1 lang siya. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, pinagpapatuloy ni Woo-hyun ang pagpatay sa mga kalaban gamit ang chain at sickle, at lalong dumami ang tanong tungkol sa tunay niyang pagkatao. Tumayo siya sa ibabaw ng mga bangkay, habang may mga boses na umuugong sa isip niya, sinasabi sa kanya na hindi sapat ang ginawa niya. Hinihikayat siyang maging mas marahas sa paghihiganti, dahil hindi pa raw sila kontento. Habang naroon siya, biglang lumitaw ang pulang sniper laser na nakatutok sa ulo niya. Napasigaw si Soil para babalaan siya tungkol sa paparating na panganib, sabay putok mula sa sariling baril, habang minumura ang hirap ng sitwasyong napasukan niya. Tinamaan ng bala ang target, kaya bumagsak ang kaaway, kasabay ng usok at nagliliparang spark gemyons. Naupo siya sa sahig, hingal na hingal, habang bumuhos ang mga komento ng viewers. May mga pumupuri na ang galing ng presence of mind niya, at may mga nang-aakusa na kill stealing ang ginawa niya dahil nag-i-intervene lang siya kapag pagod na ang mga kalaban ni Woo-hyun. Sumagot siya na may mapanuksong ngiti, sinasabing tumulong pa rin naman siya sa huli at iyon ang importante. Samantala, si Woo-hyun ay tila may biglang mga naalala mula sa nakaraan. Tinawag siya ni Soil habang nakatayo pa rin siya sa gitna ng battlefield. Sinabi niya rito ang mga bansag na ibinigay niya, Mr. Hard Carry, ang malakas na tagapagligtas, dahil sa napakahalagang papel nito sa laban. Lumingon si Woo-hyun ng kalmado. Kinabahan si Soil at nagtanong kung galit ba siya sa pag-intervene niya kanina, pinagtatanggol ang sarili na gusto lang talaga niyang tumulong kahit konti.
Maikli lang ang sagot ni Woo Hyun, hindi raw siya galit. Kumpirmado raw, nakatulong siya talaga. Dahil dito, sumabog ang live chat sa paghanga, pinuri ang mabait at gentleman na personality ni Woo Hyun, pati ang boses niya, at napansin ng lahat kung gaano siya kaklase makitungo kahit pa kill steal ang nangyari. Sinamantala ni Soyeol ang pagkakataon at buong sigla niyang hiniling kung pwede siyang sumama kay Woo Hyun para tapusin ang tutorial stage. Tinanggap niya ang request ng simple lang. Pagkatapos, nagpakilala siya, ang pangalan niya raw ay Baek Woo Hyun. Napagtanto ni Soyeol na ang tawag niyang Mr. Hard Carry ay pala isa lang palayaw na siya ang nagbigay. Hindi niya maiwasang magtanong sa isip niya kung iyon nga ba ang tunay na pangalan ni Woo Hyun, lalo na't hindi ito dumaan sa censorship. Tinanong ni Soyeol nang may pagkamausisa kung pinili ba ni Woo Hyun ang absolute entity bilang base ability. Tumango siya at sinabi niyang oo. Dahil dito, muling nabigla ang mga followers, nahati sila sa dalawa, ang ilan ay naniniwalang dapat nang i-revaluate ang ability, habang ang iba naman ay nanindigan pa rin na trash ability yun at ang nakikita nila ngayon ay dahil lang sa super skill ng player, hindi sa ability mismo. Sinundan ni Soyeol ito ng isa pang tanong, pinahanga raw siya kung paano niya naiwasan ang mga bala ng hindi gumagamit ng kahit anong ability, at kung anong mga laro ang nilaro niya noon. Maikli lang ang sagot niya, wala siyang partikular na nilalaro. Bigla siyang huminto sa paglalakad. Nang tanungin ni Soyeol kung bakit, sinabi ni Woo Hyun na may dalawang eternal na kaaway na nasa 20 metro ang layo. Napahanga si Soyeol ng palihim, paano raw niya alam ang eksaktong bilang at distansya, kahit wala siyang detection skill. Nagmungkahi siyang, tingnan nila iyon para makumpirma, at pagdating nila sa lugar, eksakto ang sinabi ni Woo Hyun. Dahil dito, mas lalo siyang namangha sa katumpakan ng pandama niya. Agad tumakbo si Woo Hyun papunta sa mga kaaway, habang muling bumabalik sa isip niya ang saya ng nakaraan, ang mga panahong sobrang nalulunod siya sa Coliseum. Nagsisigaw si Soyeol, tinatawagan siya para huwag maging padalos-dalos, ngunit mabilis nang nakipaglaban si Woo Hyun. Inilegan niya ang mga atake ng higanting makina ng may nakakamanghang galing, habang naaalala ang panahon na malalim siyang nakalubog sa paglalaro. Isang napakalakas na atake ang pinakawalan niya, winasak ng tuluyan ang makina. Sa isip niya, ipinahayag niya na ranker siya sa Coliseum noong araw. Nagwala ang live chat, puro puri at paghanga sa kakayahan niyang talunin ang eternal ng ganoon kadali, at nang walang system corrections. Sinabi pa nila na ganito talaga ang tunay na level ng mga Coliseum rankers. Tinanong ni Soyeol, tila inosente, kung malaking bagay ba ang pagiging ranker sa Coliseum. Natawa ang followers at tinawag siyang ignorante, ipinaliwanag nila na ang mga ranker doon ay nabibigyan ng offers para maging professional players, at isa sa mga nagmula roon ay mismong ang legendary pro player Butler. Napasigaw si Soyeol sa pagkabigla nang marinig ang pangalang iyon, dahil si Butler ang pinakatanyag na manlalaro sa Inverse Planet Arena. Nag-usisa lalo ang followers kung nakaharap ba ni Woo Hyun si Butler noong ranker pa siya, at kung sino ang mananalo sakaling maglaban sila. Pero pinutol ni Woo Hyun ang mga tanong at iniutos na magpatuloy sila sa paggalaw, kaya agad siyang sumunod. Dumating sila sa final mission gate ng tutorial stage. Mula roon lumitaw ang lab security chief, ang stage boss, na tumatawa at minamaliit ang tagumpay nilang makarating sa lugar na iyon. Nakatayo ito, pulang buhok, nakateknolohiyang salamin, at nagbanta na magiging libingan nila ang lugar na ito, at malapit na silang sumunod sa mga patay nilang kasama. Sa malamig na tono, napagtanto ni Woo Hyun na lahat ng naranasan niya hanggang ngayon ay parte pa lang ng tutorial program. Nag-iba ang tingin niya, tumalim ang mga mata, at nagsimulang lumitaw ulit ang itim na mga ilusyon sa paligid niya. Muling nagbulong ang mga ito sa kanya, "Found you. Faster, patayin mo na." Pinupukaw siya ng mga tinig na tapusin agad ang boss dahil hindi pa tapos ang paghihiganti. Sumigaw ang boss, nagbabanta na huwag silang mangarap pang makaalis ng buhay mula sa lugar, hindi niya alam ang impyernong naghihintay sa kanya. Agad nagpaputok si Soyeol gamit ang kanyang machine gun para bigyan ng cover fire si Woo Hyun, pero napasigaw siya sa gulat nang biglang lumitaw ang energy shield sa paligid ng boss, hinaharang ang lahat ng bala. Nagtaka siya kung bakit may particle barrier. Nagpulasan agad ang pang-aasar sa chat,
Tinawag siyang ignorante, ipinaliwanag na natural lang para sa isang stage boss na tulad ng security chief na magkaroon ng ganitong kakayahan, kahit hindi pa ito awaken. Tinukso rin siya dahil sinubukan niyang tapusin ang laban gamit lang ang baril. Kahit ganoon, sumigaw pa rin siya, ipinapalam kay Wu Yu na magbibigay siya ng fire cover mula sa pwesto niya. Hindi nakaligtas sa panunuyan ng followers ang bilis ng pag-asa niya kay Wu Yun para iligtas ang sitwasyon. Habang umiilag si Wu Yun sa bawat atake ng higanting boss nang may nakamamanghang galing, narinig nila ang pangungutya ng boss para bang inaakalang laro lang ang nangyayari. Sumugod ito ng marahas, at nagliparan ang mga pulang spark gemions, tanda ng kagustuhan nitong punitin ang kalaban para kahit kaunti matahimik ang mga multo ng nakaraan niya. Tinangka ni Wu Yun ang isang malakas na atake, pero muling nag-activate ang shield. Umalangaw-ngaw ang tawanan sa live chat, nagtataka sila kung bakit nag-trigger ang barrier kahit hindi naman siya nagpaputok ng bala, kaya nagduda sila na baka may technical error. Tinawag ng boss si Wu Yun na maliit na daga, at biglang kumunot at naging maitim na metal ang balat nito. Nakilala agad ng followers ang Iron Man special skill niya. Pinukpok ng boss ang lupa gamit ang kamao, sinasabing guguluhin niya si Wu Yun hanggang mapunit ito. Nagkabitak-bitik ang lupa nang sumugod siya, at napagpasyahan ng followers na baka 1 tonelada ang bigat nito ngayon, at isang suntok lang ay tiyak ang kamatayan. Galit na galit, tinanong ng boss si Wu Yun kung hanggang kailan siya iiwas. Ngunit napatulala ang followers sa kakayahan ni Wu Yun na umiwas sa bawat nakamamatay na atake. Nang makatiming, sinuntok ni Wu Yun ng buong lakas ang mukha ng boss. Umamin ang viewers na hindi nila kayang umiwas sa mga atak na ganoon kahit may system corrections, at tinuwanan nila ang ideya na kailangang bigyan ng fire cover ang isang player na ganito kalupit. Umungol sa sakit ang boss at sumigaw na huwag i-disable ang iron skill niya. Samantala, nagbalik ang mga itim na bulong sa paligid ni Wu Yun, paulit-ulit na sinasabing hindi madaling mamatay ang boss, at hinihimok siyang punitin ito ng mas brutal, para makaganti sa sinapit nila. Nang makita ng boss ang totoong lakas ng test subject sa harap niya, napuno ito ng takot. Samantalang si Wu Yun ay nanatiling malamig, walang emosyon. Isinagawa niya ang finishing blow, at bamulong na ang kredito ay kanya. Lumabas ang system message, nag-aanunsyo ng defeat of the lab security chief. Nanatiling tulala si Soil, hindi makapaniwalang nasaksihan niya ang laban. Sumabog ang chat sa papuri, tinawag nilang insane ang performance, at paulit-ulit nilang ipinaalala na nangyari ang buong laban ng walang system corrections. Napansin pa nilang tila sanay na sanay si Wu Yun sa pakikipaglaban sa tao. Masayang inanunsyo ni Soil na natalo na nila ang training boss, at tinanong kung ang pag-exit na lang ang natitirang hakbang. Habang nakaupo si Wu Yun sa ibabaw ng bangkay ng boss, bumuhos ang mga komento. Sinasabing buhat na buhat niya si Soil sa panalo at nagtatanong kung bakit may player na ganito kagaling sa puntong ito ng timeline. Nang tuluyan ng maglaho ang katawan ng boss, sinabi ni Wu Yun kay Soil na maaari na silang umalis ngayon. Lumabas ang dalawa mula sa gusali ng laro upang i-announce ang pagkumpleto ng lab escape mission at ang pagkuha niya ng skill point matapos mag-level up. Tinanong ng babae kung tatapusin niya ang main mission ngayong araw. Humingi ng paumanhin ang lalaki at ipinaliwanag na hihinto na siya para sa araw na iyon. Hiniling ng babae na maghintay muna siya ng kaunti dahil may gusto siyang ibigay. Pagkatapos, bumalik siya sa livestream at in-announce sa mga viewers ang pagtatapos ng training ng walang corrections. Mabilis siyang binansagan ng mga followers na walang hiya, dahil inaangkin niya ang credit para sa sarili. Tinapos niya ang stream at nagpaalam sa mga manunood. Pagbalik niya sa lalaki, nagpasalamat siya sa paghihintay. Nagtanong ang lalaki kung ano ang kailangan niya. Mahina at may pag-aalinlangan niyang sinabi kung maaari ba siyang sumama sa broadcasts niya ng regular. Nagtanong ang lalaki kung anong klaseng broadcast iyon, kaya ipinaliwanag ng babae na nilalaro niya ang main missions ng Inverse Planet at paminsan-minsan ay nakikipag-private. Inalok niya ang lalaki ng may matinding pagnanais, sinasabing i-adjust niya ang schedule ng livestream ayon sa schedule ng lalaki, at magbabayad pa ng napakalaking halaga kapalit ng pag-guest nito sa broadcast. Humingi ng paumanhin ang lalaki at tinanggihan ang alok. Napansin ng babae sa ekspresyon ng lalaki na hindi niya ito mapipilit, kaya tahimik niyang tinanggap ang pagtanggi.
Tinanong niya kung maaari na lang niyang i-add ito bilang kaibigan, at pumayag ang lalaki. Nagpaalam ang babae, sinabi niyang nag-enjoy siya makipaglaro at ninais niyang maging maganda ang oras ng lalaki, bago tuluyang mawala ang katawan ng karakter sa laro. Kasunod nito, lumabas ang mensahe para kay Kang Soil na nagpapakita ng pag-alis ng babae at pagtatapos ng tutorial program. Naiwan siyang mag-isa, balot ng dugo ang mukha, at nagtataka sa takot at pagkalito kung bakit hindi siya bumabalik sa kabilang mundo, kahit tapos na dapat ang training. Samantala, hindi niya namamalayan na kumakalat na ang napakaraming teorya sa game community, na ang pagtatapos ng tutorial ng walang corrections at walang firearms ay imposible at siguradong gawa ng hackang programs. Sa gitna ng diskusyon, isang anonymous viewer na may number 62 ang nagpadala ng napakalaking donation na may misteryosong mensahe, nagtatanong kung kumusta ang pakiramdam ng pagbalik sa totoong mundo, at nagpapahiwatig tungkol sa hinaharap na dadalhin ng gameplay na iyon. Kinabukasan ng umaga, sa Korean branch ng Planet Earth Company, ang developer ng Inverse Planet, nagkaroon ng hindi pa nararanasang sitwasyon na dulot ng isang player lang. Pinanood ng mga empleyado ang replay ng pangyayari at hindi makapaniwala sa nakikita nila. Pinag-usapan nila kung paano nagawa ng player na give-a ng guard captain ng walang corrections at walang armas. Napansin nila na buong online community ay kumbinsido na hacker ang player at halos give-a ng message boards ng kumpanya sa paghingi ng paliwanag. May empleyadong seryosong nagtanong kung sigurado silang walang hack na involved, kaya nagkumpirma ang iba. Ipinahayag ng empleyadong in charge na sinaliksik niya ang lahat mula character creation at walang anumang record ng external programs. Idinagdag niyang maraming beses na siyang nakakita ng hackers na nakakalakad sa pader o naglalaho, pero hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong uri ng galaw at kontrol. Nagdesisyon ang mga empleyado na ang ganitong level ng movement at control ay imposibleng gayahin, kahit gamit ang hacks. Kung hindi hack ang dahilan, ang player ay ganap na baliw. Ngunit kahit ganoon, inamin pa rin nila na may napakaliit na posibilidad na maaaring hack iyon na hindi pa ni-detect. Sa huli, nagpasya ang team na kailangan nilang magsagawa ng masusing verifikasyon tungkol sa pangyayari. Lumipat ang eksena kay Woo-hyun at Neon. Sinabi ni Neon na nagraragasa ang internet community dahil sa nangyari at sobrang magulo na ang sitwasyon. Ikinwento niya ang paglitaw ng No Correction Challenge sa mga players, kung saan lahat ay nabibigo at hindi man lang ma-activate ang powers nila, na lalo pang nagpapalakas sa akusasyong hacker si Woo-hyun. Inamin ni Neon na nabulaga siya nang mapanood ang video, at nakilala niya agad si Woo-hyun kahit naka-on ang privacy protection mode. Sinabi niyang minsan na niyang napanood ang pakikipaglaban ni Woo-hyun, pero hindi niya inakalang ganito kataas ang level ng skills niya. Tiniyak niya na sinumang hindi nakakakilala kay Woo-hyun ay siguradong iisipin na hacker siya. Mula roon, napag-connect niya na iyon ang dahilan kung bakit natanggap ni Woo-hyun ang mensaheng iyon. Nagtanong si Neon tungkol sa mensahe, kaya ipinaliwanag ni Woo-hyun na nakakuha siya ng mensahe mula sa Planet Earth Korea branch. Sabi ni Neon, ibig sabihin noon ay gusto ng kumpanya i-verify kung gumagamit siya ng hackang programs o hindi. Ipinakita ni Woo-hyun ang mensaheng natanggap niya sa livestream ni Kang Soil, na nag-aanyaya na makipag-ugnayan sa company. Tinukoy ni Neon na ang pagpakialam mismo ng game company para suriin ang isang posibleng hack ay magpapadagsa ng napakaraming tao, kaya tinanong niya si Woo-hyun kung papayag ba siya. Tahimik na nag-isip ang lalaki, na-realize na ito ang nag-iisang pagkakataon para makausap ang mga developers, at baka magkaroon sila ng clue tungkol sa kabila, kung may mataas na ranggong empleyado na lilito. Sinabi niya sa kaibigan na napagdesisyonan niyang pumayag, kahit nag-alinlangan siya dati. Pinuri siya ni Neon sa desisyon niya at pinaalalahanan na kailangan niyang linisin ang pangalan niya kung balak niyang magpatuloy sa paglalaro, para hindi siya tawaging hacker. Ngunit hindi interesado si Woo-hyun, sinabi niyang hindi naman makikilala ang mukha niya dahil hindi ito lumabas sa video. Tinuligsa siya ni Neon, sinasabing kilala na ang mga players ngayon base sa fighting style nila, at kahit magpalat siya ng pangalan, makikilala pa rin siya. Ayon sa kanya, wala kahit sa mga profesional ang lumalaban tulad niya, at may mga forum discussions na nag-i-inspect ng galaw ng bawat manlalaro ng detalyado. Ipinahayag ni Neon ang ginhawa niya dahil pumayag si Woo-hyun, kung hindi, si Soil ang papasabugan ng galit ng mga tao.
Nagulat si Woohyun kung bakit parang concern si Neon sa streamer dahil wala naman silang koneksyon. Tinawag siya ni Neon na mangmang, at ipinaliwanag na hindi nakikinig sa paliwanag ang galit na publiko. Sa una si Woohyun ang sisisihin, pero sa bandang dulo, tutumbukan ng mga tao ang streamer at pababagsakin ito. Naintindihan ni Woohyun ang sitwasyon at napabuntong hininga ng may pagod, at sinabing kung ganoon, wala siyang choice kundi pumayag. Natanggap ni Kang Soil ang mensahe galing kay Woohyun na pumapayag siya. Napatalon siya sa sobrang tuwa, halos hindi makapaniwala. Hangad niyang sana magdulot ang iskandalong ito ng napakalaking pagtaas ng viewers, at lumabas pa ang graph na nagpapakita ng inaasahang pag-angat, puno siya ng excitement na masaksihan ng isang makasaysayang pangyayari na hindi pa nangyari kailanman sa Inverse Planet. Ipinahayag niya na maglalabas siya ng livestream para linawin ang usapin tungkol sa bintang ng chikang laban kay Woohyun. Pagkalipas ng 4 na araw, nakatayo si Woohyun sa loob ng laro, suot ang bagong kasuotan bilang paghahanda para sa paparating na broadcast. Masigla siyang binati ni Soil pagdating niya. Napansin niya na hindi siya pinaghihinalaan ni Soil, kahit nasaksihan ito ng malapitan ang mga galaw niya. Inamin ni Soil na mahina ang mga ebidensyang ibinabato ng mga tao at idinagdag na hindi niya talaga kinutubon si Woohyun dahil sa nakakatakot at brutal nitong aura, kaya malabo sa isip niya ang pandaraya. Ipinaliwanag niya na intuit ayon lang iyon, at tinanggap iyon ni Woohyun ng tahimik. Sinabi ni Soil na pwede na nilang simulan ang livestream kung handa na siya. Sumang-ayon si Woohyun, at binuksan niya ang broadcast, mainit na tinanggap ang napakaraming audience na matagal nang naghihintay. Sunod-sunod ang magulong komento, may nanghihingi ng paliwanag, may nang-aakusa, at may nang-aasar. Namangha si Soil sa bilis ng pagdami ng viewers, umabot agad sa 10,000 pagkapasok pa lang ng live. Muling ipinakilala niya si Woohyun at nagpakilala ito, ngunit nag-aalab agad ang chat ng mga insulto at pangungutya. Napilitan siyang bantang isara ang chat kung hindi sila magiging maayos. Tinanong niya si Woohyun tungkol sa kontrobersya bago simulan ang opisyal na verifikasyon. Sumagot si Woohyun ng malamig, sinasabing nakakatawa ang sitwasyon. Lalong uminit ang chat, at tinawag siyang mayabang. May nagtanong kung paano nila lilinuin ang issue, kaya sinabi ni Soil na nag-imbita sila ng espesyal na bisita para sa verifikasyon. Sa arena ng pulong, lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng formal na suit. Ipinakilala niya ang sarili bilang Park Ji-hyun, leader ng First Operations Team ng Planet Earth Korea, at may GM tag sa ibabaw ng ulo. Nabulabog ang mga tagapanood, at kumpirmadong malaki ang bigat ng sitwasyon. Napagtanto ni Woohyun na mataas na opisyal ang taong ito at maaaring may alam tungkol sa kabilang mundo, kaya nagpasya siyang kausapin ito pagkatapos ng verifikasyon. Nagpasalamat ang opisyal kina Soil at Woohyun sa pagdalo. Palihim niyang pinagmasdan si Woohyun, na para sa kanya ay mukhang normal mula sa labas. Inimbitahan niya silang pumunta sa verification area, at dumating sila sa isang advanced personal training room, isang lugar na hindi nakita ni Woohyun sa kabilang mundo. Ipinaliwanag ng opisyal na isasagawa ang verifikasyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa ilang laban, upang siguraduhin na walang external assistance. Pumayag si Woohyun sa proseso. Paghanda niya, lumabas ang isang malaking training robot. Nakilala ito ng mga viewers bilang medium level na Eternal, at nagtanong kung kaya niya itong talunin sa kasalukuyang abilities. Ang uri ng laban ay napili, Fight to the Death versus Medium Robot. Nag-aalala si Soil, ngunit sinabi ni Woohyun na magtiwala lang siya. Tumawa si Woohyun, na para bang minamaliit ang sitwasyon, kung saan kailangan nilang maglabanan hanggang mamatay. Nagulat ang opisyal nang biglang naglaho si Woohyun sa kinatatayuan niya. Mabilis siyang rumagasa papunta sa robot at sinimulang durugan ito, samantalang pilit pang ipinapaliwanag ng opisyal ang mga rules. Nagkagulo ang chat, nagtatanong ang mga viewers kung sinisira ba niya ang medium ethanol gamit ang kamaulang. Binanggit nilang kilala ang robot sa sobrang tibay, kahit sa harap ng mabibigat na armas. May ilan sa chat na nangangilabot at naaawa sa robot dahil sa sobrang brutal ng eksena. Makikita si Woohyun na punit ang ulo ng robot gamit ang kamay niya, at lumabas ang system message na walang external program interference na nadetect. Mahina ngunit malinaw na nabulong ng opisyal na baliw si Woohyun, ngunit sa isip nito,
sigurado siyang imposibleng hack ang ganitong kakayahan. Tinapakan ng opisyal ang sahig at inanunsyo na tapos ang pagsusuri. Pagkatapos, opisyal na sinabi ni Park Ji-hyun na walang external programs na nagamit sa nagdaang laban, ngunit masyado pang maikli ang verification window upang maglabas ng huling hatol. Humiling si Park Ji-hyun kay Woo-hyun na lumaban ayon sa isang partikular na paraan na kanilang itinakda. Agad naman siyang pumayag. Napansin ng mga followers na ang prosesong ito ay ginawa upang tiyakin kung gumagamit ba siya ng hack para sa auto-fighting. Ipinaliwanag sa kanila na ang auto-fighting programs ay kumokontrol sa karakter sa pamamagitan ng software, at hindi ito kayang lumaban sa eksaktong estilo na gusto ng manlalaro. Kaya naman, kapag itinakda ang paraan ng pagkapanalo bago magsimula at nasunod ito ng manlalaro, pinatutunayan nito na walang hakang na naganap. Nagpasalamat ang opisyal at ipinakita ang bagong kondisyon, kailangan niyang putulin ang ulo ng 3 medium-level na training robots gamit lamang ang chain sickle. Ipinakita ni Woo-hyun na naunawaan niya ang misyon. Sa loob, nagtataka si Park Ji-hyun sa sarili kung ano ang nangyayari, dahil sa tingin niya, sobrang disadvantageous ang kondisyon para sa manlalaro. Ngunit, nagulat siya nang makita na wala kahit kaunting senyales ng kaba o takot si Woo-hyun na matatalo. Agad na nagsimula ang laban sa napakabilis na bilis. Ginamit ni Woo-hyun ang chain sickle nang may mataas na kasanayan at nakatayo siya sa gitna ng mga debris matapos maisakatuparan ang misyon ng tama at mabilis. Masigla siyang binati ni Soil, pinatutunayan na hindi siya nagkakamali noon. Ipinakita niya sa mga followers kung paano kumikilos ang chain sickle na parang buhay. Namangha ang mga followers sa eksenang kanilang nasaksihan. May ilan na nagkomento na parang sira at overpowered na sandata ang chain sickle, habang may sumagot na ang tao ang sira, hindi ang sandata, lalo na't ang chain sickle ay karaniwang ginagamit lamang para sa malapitang saksak. Nagulat ang opisyal sa nakita niya at iniamin na ang ganitong level ng control ay hindi kayang gayahin, kahit gamit ang hacks. Sinabi niya sa sarili na kung hindi ito hacker, ganap na baliw ang manlalaro. Tumaas ang kanyang kuryosidad bilang game manager, iniisip kung kaya ba talaga ni Woo-hyun talunin ang isang advanced training robot na may iisang base element lamang. Kaya nagpa siya ang opisyal na magsagawa ng huling pagsusuri, dala ng kanyang labis na kuryosidad. Biglang lumitaw sa arena ang isang napakalaking at nakakatakot na robot. Nagulat ang mga followers at inaakala nilang lumabis na ang opisyal at gusto lamang ang karahasan. Napansin nila rin na kung mananalo siya, opisyal siyang kikilalanin bilang isang human hacker level ng National Council. Ipinakilala ang robot bilang Advanced Training Robot, Late Version Ethanol. Nagpalitan sila ng tingin. Lumabas ang nakakatakot na ngiti ng robot, at ang mukha nito ay nagpasiklab ng galit kay Woo-hyun. Nagsimula ang marahas na labanan. Tinarget ng robot si Woo-hyun ng malakas na suntok, at napilitan siyang lumusot ng may hirap. Patuloy ang labanan ng sobrang tindi, at ipinakita niya ang kamangha-manghang kakayahan sa pag-iwas sa mga atake. Naintindihan ni Woo-hyun na ibang level ang kalaban na ito kumpara sa medium level. Alam niya rin na isang tama lang ngayon, katapusan na. Napansin niyang ang tibay ng robot ay nasa ibang saklaw at walang epekto ang mga atake niya rito. Pinili niyang ipagpatuloy ang pag-atake hanggang sa may isa na sa mga atake niya ang tumama. Sabay na ipinapakita ng mga followers ang takot at paghanga, habang pinuna nila na isang tama lang ay sapat na para patayin siya. Ngunit tumatanggi si Woo-hyun na matamaan, at inilalarawan ang sitwasyon bilang kabaliwan. Inamin ng opisyal na hindi niya inasahan na kaya ni Woo-hyun harapin ng harapan ng isang advanced robot gamit lamang ang isang base element. Sinabi niya na sa una, para itong panalo sa laro, parang talunan, ngunit napansin niya na unti-unti nang nasasakop ni Woo-hyun ang robot mula pa kanina. Matapos niyang durugan ang robot ng isang malakas na suntok, naisip ng opisyal na wala nang saysay na ipagpatuloy pa ang pagmamasid. Nang makumplito na ang pangangolekta ng lahat ng kinakailangang datos para sa verification, hiniwa o inalis mula sa arena ang training robot, at napansin ito agad ni Woo-hyun. Tinanong ni Soil ang opisyal tungkol sa mga resulta ng verification. Kumpirmado ng opisyal, sa simpleng pananalita, walang external program intervention na nangyari, ipinaliwanag na ang lahat ng naganap ay hindi electronic hacking. Nagulantang ang game community, nagtaka kung paano hindi ito hack,
habang may ilan na kumpirmadong walang basehan ang paratang. Pagkatapos ng pahayag ng opisyal, natanggal ang post na nag-aakusa ng pandaraya. Nagpakita si Soil ng tagumpay sa kanyang followers, ipinapaalala na sinabi niya ng maaga na walang cheating, at inanat siya ang mga skeptiko na ngayon ay hindi na makakapagpaliwanag laban sa opisyal na pahayag. Habang umatras ang mga trolls, napansin ng ilan ang sobra niyang paghanga kay Woo Hyun, at binigyan siya ng palayaw na physical fitness monster dahil tila hacker sa sobrang lakas, isang termino na ikinatuwa niya. Sa gitna ng iba't ibang komento sa chat, binalaan ni Soil ang lahat na malinaw nilang tandaan, hindi si Woo Hyun nag-cheat, kundi may pisikal na kakayahan siya na parang hacker ang hitsura. Humiling siya ng huling komento mula sa kanyang mga bisita. Inilarawan ni Woo Hyun ang karanasan bilang masaya, habang nagpasalamat ang opisyal kay Soil sa kahusayan ng kanyang trabaho. Tinapos ni Soil ang broadcast, nagpaalam sa kanyang mga followers, na umabot sa higit 100,000. Nahati ang chat sa dalawang grupo, ang namangha sa kanyang pag-iisip ng farming ng resources sa stage na iyon, at ang nanghihinayang sa pagtatapos ng broadcast na naglalayong linisin lamang ang pangalan ni Woo Hyun, na tinawag ng marami bilang legendary episode. Pagkatapos ng broadcast, nagpasalamat si Soil kay Woo Hyun at sa opisyal sa kanilang pagdalo, at biniyayaan siya ng espesyal na pasasalamat kay Woo Hyun. Tumugon ito ng simpleng pagbango, paliwanag na hindi naman ito karapat-dapat banggitin. Ngumiti ang opisyal, tila nambiro sa paglalarawan ni Woo Hyun na simpleng bagay lamang ito, at nagpa siya ng umalis. Ngunit biglang huminto si Woo Hyun at lumingon sa opisyal, sinasabi na may isinusubok siyang itanong. Ipinakita ng opisyal ang kahandaan na sagutin ang tanong. Direktang tinanong ni Woo Hyun kung naranasan ba nito ang anumang technical error o bug sa laro, partikular ang mga kaso na maaring pumihil sa manlalaro na makalabas o makatakas dahil sa glitch. Itinanggi ng opisyal na may narinig siyang ganoong bagay, na nagpahiwatig na kung may ganitong fatal error, hindi sana naging global ang laro. Pumayag si Woo Hyun at naintindihan ang paliwanag nito. Sa wakas, nagpa siya ang opisyal na umalis na, kaya si Soil ay huminga ng maluwag, ipinapahayag ang kanyang ginhawa sa pagtatapos ng tensyonadong sitwasyon. Humarap si Soil kay Woo Hyun, pinupuri ang kanyang pagsusumikap, at sinabi na kakalkulahin niya ang kita mula sa broadcast at kukontakan siya mamaya. Kahit malinaw niyang sinabi na hindi niya kailangan ng pera, pumayag si Woo Hyun na hayaan siyang makipag-ugnayan sa kanya. Nararamdaman ni Soil sa kanyang puso na ang pagpapalampas sa pagkakataong ito ay malaking pagkalugi, isang golden content opportunity na nakaharap sa kanya. Ngunit nag-atubili siyang hingin sa kanya na bumalik sa broadcast. Muli siyang umatras sa sinasabi niya sa isip, naisip na nakuha na niya ang pahintulot para sa kanyang appearance ngayon lamang upang linisin ang kanyang pangalan, kaya nagpa siya na lamang siyang magpaalam at mangako na kukontakan siya sa susunod. Nakatayo si Woo Hyun ng mag-isa, pakiramdam ay nadismaya dahil hindi niya nakuha ang impormasyong inaasahan niya tungkol sa ibang mundo. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dumating ang mensahe mula kay Jung Neon, na humihiling sa kanya na makipagkita kaagad sa combat preparation room. Nang malaman ni Neon ang pagtatapos ng broadcast, sinalubong niya si Woo Hyun ng sobrang sigla, tinanong kung ano ang kanyang karanasan sa broadcast at ibinalita na ang reaksyon ng komunidad ay explosive at crazy. Ipinakita ni Woo Hyun ang kanyang hindi pagkagusto sa karanasan, ipinaliwanag na ang estilo ng pagsubaybay sa chat at pakikipag-usap habang naglalaro ay hindi akma sa kanya, na medyo nagulat si Neon. Nag-alok si Neon ng alternatibong solusyon, isipin na lang niyang naglalaro ng mag-isa, nang hindi pinapansin ang chat, at inalok niya na iaayos ang lahat ng settings para subukan ito, ngunit tumanggi si Woo Hyun dahil wala talaga siyang gana sa broadcasting mula sa simula. Hindi sumuko si Neon. Iminungkahi niyang subukan niya ang player versus player o PvP. Ipinaliwanag niya na ang PvP ay mga labanang nagaganap sa pagitan ng mga manlalaro, at isa sa dalawang pangunahing haligi ng inverse planet content, kasama ng player versus environment o PvE. Nag-isip si Woo Hyun kung ito ang dahilan ng kanyang pagtawag, at kinumpirma ni Neon na pinapuna niya ang pag-alis niya nang hindi sinusubukan ang sistemang ito. Sinubukan niyang umiwas, ipinaliwanag na hindi muna siya nagbabalak maglaro dahil hindi angkop sa kanya ang laro, lalo na't maliit ang posibilidad na makabalik siya sa ibang mundo. Ngunit pinutol siya ni Neon, matibay na ipinahayag na ang PvP ang puso ng laro,
at hindi niya dapat husgahan base lamang sa training. Napag-isipan ni Woohyun ang sinabi niya, at naunawaan na ang story mode o PvE ay halos eksaktong katulad ng ibang mundo na kanyang naranasan, samantalang ang PvP ay puno ng bago at maaaring may matuklasan siya rito. Kaya pumayag siya sa eksperimento. Nagsimula si Neon na ipaliwanag ang mga uri ng laban. Duels direktang pakikipagkontra sa katumbas na kalaban, solo man o pares. Struggle mode pagpili ng isa sa apat na mode, control, escort, capture, extermination, na may laban ng team of 5 versus 5. Survival mode isandaang manlalaro ang naghahati-hati upang mangolekta ng gear at lumaban hanggang isang tao o team ang mananatili. Dahil first time ni Woohyun, iminungkahi ni Neon ang team mode, at inalok na irekomenda ang angkop na build para sa kanyang karakter dahil mahalaga ito sa PvP. Ngunit pinutol siya ni Woohyun, sinabi na hindi na kailangan ng iyon, at ipinaliwanag na alam na niya ang build ng mabuti. Ito rin ang build na nagbigay sa kanya ng reputasyon sa ibang mundo bilang The Superhuman. Habang naghahanda si Woohyun na mag-login, sinabi ni Neon na i-record niya ang session hanggang matapos ang lahat ng preparasyon niya. Pumayag naman si Woohyun at sinabing magiging handa siya agad. Ayon sa sistema, automatikong napili ang military base sa first zone bilang starting point, isang lugar na kilala sa mataas na kalidad ng gear, pero kadalasang puno ng high-level players, kaya hindi ito ideal para sa mga baguhan. Mabilis na nakiusap si Neon na payagan siyang i-record ang gameplay ni Woohyun sa PvP mode para may upload sa YouTube. Kahit nairita si Woohyun at pinakalma muna siya, pumayag pa rin siya, nagtataka kung bakit sobrang excited si Neon. Lumabas ang system window na nagsasabing may 60 seconds na lang bago magsimula ang laro at kumpirmado na ang military base bilang drop point. Pagkatapos noon, kinumpirma na ni Woohyun ang login niya. Nagpaalam si Neon sa partner niya gamit ang malamilitar na saludo, sabay sabing sana raw ay magkita pa silang buhay. Pagpasok ni Woohyun sa laro, natagpuan niya ang sarili sa third floor lobby, at agad niyang nakita ang unang kalaban. Ang kalaban ay paikot-ikot at nagrereklamo na pangit daw ang gear at resources sa lugar na iyon. Plano pa sana nitong lumipat ng ibang spot, pero inatake siya ni Woohyun mula sa likod. Ilang sandali lang, nag-announce ang system na na-eliminate si Lucky Day ni Baek Woohyun, na labis na ikinagulat ni Neon. Hindi niya inaasahan ang instant kill, lalo na dahil iba raw ang itsura ng katawan ni Woohyun, parang may hack. Sunod-sunod ang system notifications, nagpapakita ng mabilis na pag-eliminate niya sa maraming players. Habang nanunood, hindi makapaniwala si Neon at tinatanong kung ano bang ginagawa ni Woohyun. Sa isa pang eksena, nakita siyang tinalo ang isang player na slime monster. Tumigil muna siya sa ibabaw ng natalo niyang kalaban at napansin niyang tila wala na siyang nararamdamang ibang player sa paligid. Nag-isip siya kung iyon na ba ang huling survivor sa area. Inamin niya na hindi niya inaasahang makasalubong ang apat na tao agad paglapag niya, pero dahil nakumpleto na niya ang pagkuha ng resources, napagpasyahan niyang umalis na sa lugar. Bigla namang nakatanggap siya ng distress call mula kay Neon sa voice chat. Pasigan itong sinabi na kailangan niya ng tulong at lubos siyang napalibutan ng maraming kalaban. Tiningnan ni Woohyun ang mapa at nakita niyang nasa opposite block si Neon, malayong-malayo sa kinalalagyan niya. Sinabi niya na papunta na siya at tinanong ang eksaktong lokasyon nito sa gusali. Sumagot, si Neon na nasa roof ng third floor siya. Binalaan pa siya ni Neon na delikado raw lumaban sa mas mabababang palapag dahil puno ng labanan ang bawat floor. Kaya sumang-ayon na lang si Woohyun at tumalon papunta sa direksyon nito ng sobrang bilis. Napansin ng isa sa mga kalaban ang mabilis na paglapit ni Woohyun. Nabigla ito at nauutol sa pagkagulat, nagtataka kung sino ang papalapit at bakit ganoon kabilis ang galaw. Sinabihan ng kasama ang kakampi niya na ihanda ang skills nito dahil susubukan nilang pigilan si Woohyun kahit sandali. Dumiretso si Woohyun sa kanila habang hawak ang sandata. Sa isang iglap, pinatay niya ang unang kalaban, kaya napasigaw sa gulat ang ikalawa. Kasunod nito, lumabas sa system ang notification ng elimination. Napansin ng natitirang kalaban ang paraan ng pag-atake ni Woohyun at naunawaan niyang physical type ito na naka-agility build. Umatake ang kalaban ng matindi, sabay sigaw ng, "Mamatay kayo!" Habang naglalabas ito ng mapanirang dark energy papunta kay Woohyun.
Tumalon si Woo-hyun palayo upang maiwasan iyon. Nairita ang kalaban at tinawag siyang baliw, kaya binigyan ito ni Woo-hyun ng isang finishing blow na agad nagtapos sa laban. Nanatili siyang kalmado at nakatutok habang tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Neon. Sunod-sunod ang system messages na lumitaw, inihahayag ang pag-eliminate niya kina K-Stay, Baby Tyrannosaurus, at Buying Chicken. Nang makarating siya sa harap ng gusali, sinabi niya ito kay Neon. Namangha naman si Neon sa bilis ng pagdating niya at nagtanong kung dapat ba siyang bumaba para tumulong. Ngunit inutusan siya ni Woo-hyun na manatili na lang sa lugar niya. Habang inaabot niya ang pinto para buksan, tumigil muna siya at nakinig sa mga yabag sa loob. Tinatayang may 4, o baka 5, na papalapit. Pagbukas ng pinto, lumitaw siya na may malamig na ekspresyon. Agad namang sumugod ang nakaabang na kalaban gamit ang dagger, sumisigaw ng may matinding pagpatay sa isip. Ngunit mabilis itong na-counter ni Woo-hyun. Mas mataas ang galing niya, hinuli niya ang pulso ng kalaban, dahilan para mabigla ito at hindi maintindihan kung paano siya nakareact ng ganoon kabilis. Lumabas ang system message na na-eliminate ang player na Hazard ni Baek Woo-hyun. Habang nakatayo siya sa ibabaw ng unang kalaban, naisip niyang kailangan niyang dagdagan ang bilis para matapos agad ang sitwasyon. Sunod-sunod na naman ang system notifications, mas mabilis pa sa kanina, ipinapakitang sunod-sunod ang pag-eliminate niya sa mga players na may kakaibang nicknames tulad ng Be Filial to Your Parents, Shrimp Meals, at Dental Care. Nagulat ang kasama ni Hazard, hindi makapaniwala kung paano nangyari iyon ng sobrang bilis at paulit-ulit. Napagtanto ni Nea na inuubos ni Woo-hyun ang lahat mag-isa, at bigla siya nitong sinurpresa, lumitaw ito sa tabi niya nang walang kahit anong ingay. Dahil doon, napasigaw si Neon sa sobrang gulat at halos inatake pa siya, pero naiwasan iyon ni Woo-hyun. Pinagalitan niya ito dahil bigla niya siyang tinakot. Inamin naman niya na hindi niya naramdaman ang presensya niya hanggang sa nasa tabi na niya ito. Namangha si Neon at sinabi niyang sa bilis ng pangyayari, maaaring maka-14 kills si Woo-hyun nang siya lang mag-isa. Samantala, nagtataka si Woo-hyun kung kailangan pa ba talaga siyang pumunta roon. Tinanong niya si Neon kung nalinis na ba nito ang buong gusali at napansin niya nang may pagtataka ang dala nitong chainsaw. Ipinaliwanag ni Neon na may inosenteng ngiti, na iyon lang ang armas na nakita niya malapit. Buo naman ang loob niyang inanunsyo na hindi siya matatalo sa game at siya raw ang magdadala sa team hanggang matapos ang laban. Sinagot lang iyon ni Woo-hyun ng halong biro at pagdududa. Nang matapos ang laban, inihayag ng sistema na nag-first place ang team nila mula sa 50 teams. Nakakuha si Woo-hyun ng 25 kills, habang si Neon ay nagkaroon ng 7 kills at 15 assists. Napatayo si Neon nang hindi makapaniwala na nakaabot sila ng 10 sunod-sunod na panalo, at sinabi niyang sobrang pagod na siya at gusto na niyang tumigil para sa araw na iyon. Sumang-ayon naman si Woo-hyun sa kanya. Sa isip ni Neon, akala niya ay isa lang itong normal na university student, pero ang totoo ay isang naglalakad na human weapon. Doon niya napagpasyahang hilahin si Woo-hyun sa mundo ng live streaming kahit ano pa ang kailangan niyang gawin. Mabilis siyang nakiusap kay Woo-hyun na maghintay ng 2 araw bago simulan ang main mission, at nangakong ihahanda niya ang tamang proposal para sa stream bago dumating ang oras na iyon. Tinangka naman ni Woo-hyun ipaliwanag na wala siyang interes at hindi niya balak seryosohin ang main mission, pero pinutol siya ni Neon at sinabing pakiusap makinig na lang siya mamaya. Pagkatapos ay umalis ito ng mabilis. Naiwan si Woo-hyun mag-isa, nag-iisip. Napagtanto niya na kahit gaano karami ang laban niya ngayong araw, wala pa rin siyang nakuhang clue tungkol sa ibang mundo na hinahanap niya. Samantala, si Soil naman ay nakahiga sa kwarto habang nagbabrowse sa Game Community Forum. Naglalagablab ang mga diskusyon tungkol sa Hakang Lord, sinasabing dapat itong mag-pro at puno ng papuri ang stream nila. Tinitigan niya ang view count na higit 100,000, iniisip kung makakakita pa ba siya ulit ng numero na ganoon sa buong career niya. Nais sana niyang magpatuloy ang streaming kasama si Woo-hyun at sinisi ang sarili na hindi niya ito mas pinilit. Naalala niya kung gaano ka-firm ang pagtanggi ni Woo-hyun tungkol sa streaming. Pinilit niya ang sarili na baka hindi naman ganoon katindi ang pagsabi nito, pero sa huli inamin niyang mula pa noong simula, napakatatag ng pagtanggi ng binata.
Nagpasya siyang tingnan ang financial returns ng stream, at halos hindi siya makahinga nang makita ang napakalaking halagang naipon. Kinabukasan, ipinatawag ni Neon si Woo-hyun sa isang cafe. Nagulat si Woo-hyun kung bakit bigla siyang pinatawag, at ipinakita ni Neon ang laptop nito na may project file na may pamagat na Streamer Project, Baek Woo-hyun and Jung Neon. Ipinaliwanag niyang buong sigla na gumawa siya ng presentation na iyon at nagpuyat buong gabi para lang makumbinsi siya. Tinignan naman iyon ni Woo-hyun at nagkomentong sarkastiko, tinatanong kung iyon ba talaga ang kalidad ng trabaho na ginawa ng magdamagan. Ipinaalala naman niya kay Woo-hyun ang dati nitong kondisyon, na wala itong reklamo basta't maglalaro lang siya at hindi kailangang makipag-interact sa viewers. Tinanong niya kung magiging katanggap-tanggap ba ang proposal kung wala siyang kailangang pansinin sa chat at maglalaro lang siya. Agad namang itinanggi ni Woo-hyun na pumayag siya. Pinaliwanag niyang hindi niya sinabing okay iyon, nagbibigay lang siya ng paliwanag sa isang hypothetical na sitwasyon. Nagbigay si Nea ng alternatibong ideya na ang paggamit ng reality observation format. Ipinaliwanag niya na katulad ito ng mga variety reality show kung saan ang staff ay nasa studio, pinapanood ang recorded footage ng ibang tao, at nagbibigay ng mga komento habang tumatakbo ang palabas. Tinapos niya ang presentasyon sa mungkahi na si Woo-hyun ang maglalaro, habang siya naman ang baalang mag-handle ng lahat ng interaction at commentary. Nagpatuloy si Neon sa pangungumbinsi tungkol sa stream project. Nagmungkahi pa siya na kumuha ng propesyonal na commentator kung sakaling hindi sapat ang presensya nilang dalawa. Nag-alok pa siya ng tempting deal, 60% ng revenue para kay Woo-hyun at 40% para sa kanya, at tinanong kung hindi ba sapat ang ganitong alok. Pero nanindigan si Woo-hyun sa matigas na pagtanggi, malinaw na ipinapakita na wala siyang interes sa usapan. Doon napagtanto ni Nea na hindi nauunawaan ng kaibigan niya ang halaga ng streaming revenue. Kaya tinanong niya si Woo-hyun kung nakita na ba nito ang financial settlement na ipinadala ni streamer Soil. Noon lamang naalala ni Woo-hyun na nakatanggap siya ng email pero hindi niya nabuksan dahil nagmamadali siyang umalis kaninang umaga. Binuksan niya ang kanyang phone at in-examine ang mensaheng ipinadala ni Kang Soil. Nandoon ang unang settlement, 6 million won, kasama ang isang note tungkol sa kakaibang donation message na naka-attach din. Gulat na gulat si Neon sa laki ng halagang iyon. Hindi niya maunawaan kung paano kaya ni Woo-hyun tanggihan ang streaming kahit nakakuha ito ng 6 na milyong won. Pero nakatuon ang isip ni Woo-hyun hindi sa pera, kundi sa nakakabit na mensahe. Binasa niya ang sunod-sunod na donation messages mula sa isang user na nagngangalang Anonymous Viewer 62. Nandoon ang pagbati, tanong tungkol sa pakiramdam niya sa pagbabalik sa realidad, at mensahe na may bagong espesyal na mission na inihanda para sa kanya. Sinabi pa ng sender na manunood ito ng stream niya simula ngayon. Agad na naunawaan ni Woo-hyun na kilala siya ng taong ito, at alam nitong nakabalik siya mula sa kabilang mundo. Napansin din niyang ang paggamit ng numerong 62 ay malinaw na direktang pagtukoy sa kanya bilang test subject 62. Nabalot siya ng kaba at tanong tungkol sa pagkakakilanlan ng taong may alam sa kanyang sikreto. Kaya tinanong niya si Neon, nang may seryosong tono, kung may paraan ba para malaman ang impormasyon ng donor. Ipinaliwanag ni Neon na imposibleng gawin iyon dahil sa privacy laws. Idinagdag niya na hindi rin maaaring i-message ng direkta ang donor, ang tanging paraan lang para makipag-ugnayan ay habang live ang stream. Doon nagpasya si Woo-hyun. Buo ang tono nang sabihin niya na papayag na siyang mag-stream. Biglang sumiklab ang tuwa ni Neon at humingi pa ng kumpirmasyon, sabay pakiusap na huwag na niyang bawiin. Maya-maya, naglabas ng opisyal na announcement para sa buong game audience. Iniulat na lalabas ang Hakang Lord sa personal stream na pinamagatang Hak Tourism, kasama sina commentator Cha Sung-chul at Jung Neon, at gaganapin ito sa Golden Friday evening. Naghanda ang lahat para mag-enjoy. Libo-libong enthusiastic players ang nagtipon sa harap ng kani-kanilang screen, sabay-sabay na naghihintay. Ang game community ay sumiklab sa excitement, puno ng tanong tungkol sa commentator at sa tunay niyang identity, habang pababa sa huling 5 minuto ang countdown bago magsimula ang stream. Sa broadcast studio sa loob ng Inverse Planet World, ramdam ang tensyon bago ang launch. Ipinahayag ni Neon ang sobrang kaba niya,
habang sinisikap siyang pakalmayan ni commentator Cha Sung-chul, na sinabing kumpleto naman ang kanilang paghahanda. Si Cha na isang eksperto at veteranong commentator ng laro, ay umamin na sobrang kinakabahan siya nang una niyang matanggap ang imbitasyon para sumali sa stream. Ipinakita rin niya ang gulat niya na nagawa ni Neon Ibok si Woohyun para dito. Napatawa naman si Neon ng nerbyoso habang inaalala na pumayag si Woohyun agad noong tinanong niya, nang hindi nila nalalaman ang totoong dahilan sa likod ng mabilis nitong pagsang-ayon. Pagkatapos ay nagsimula ang live stream, sabay anunsyo ng opening ng show. Binuksan ni Neon ang episode sa pamamagitan ng mainit na pagbati sa audience, sinundan ni Cha na ipinapakilala ang sarili. Pumuno ang chat ng sunod-sunod na tanong tungkol sa kinaroroonan ni Woohyun, hinihingi ang kanyang paglabas. Sinigurado naman ni Neon na hindi pa oras para ma-disappoint sila. Paglitaw ni Woohyun sa loob ng laro, nag-ingay ang viewers, masayang kinukumpirma na hindi clickbait ang title ng stream. Ipinaliwanag ni Neon na ang hack tour ay gagamit ng Variety Observation System, kung saan sila ang magkokomento habang pinapanood ang gameplay niya. Nakabukas din ang Privacy Protection Mode. Tinanong niya ang audience kung handa na sila, sabay pagpataas ng excitement habang binabanggit ang kakaibang estilo ng laro ni Woohyun. Pagkatapos ay pinadalhan niya ng signal si Woohyun para simulan na. Pagdating ng signal, agad siyang nakatanggap ng mensahe mula sa Otherworld Management Office, gamit ang isang wireless device. Inutusan siyang iligtas ang mga survivors at umalis sa kagubatan. Lumabas ang detalye ng main mission, iwasan ang mga gwardyang naghahanap sa tumatakas na test subject, makalabas sa forest zone, at sumama sa management office sa labas. Kinomentuhan ni Woohyun na kaparehong-kapareho ito ng nangyari noong una. Naalala niyang noong nasa kabilang mundo siya, puro pagtakas ang kaya niyang gawin, pero ngayong pagkakataon, napag-isipan niyang babaguhin niya ang takbo ng pangyayari. Sumigaw siya ng malakas upang makaakit ng kalaban. Narinig iyon ng mga kaaway, at nang makita siya ng pinuno nila, sumigaw ito at inutusan ang grupo na umatake mula sa tatlong direksyon. Nakipagsagupa si Woohyun. Ginamit niya ang kanyang sandata ng sanay at mabilis, umiiwas sa mga sunod-sunod na atake. Sa matalim na boses, tinakat niya ang mga kaaway na lahat sila ay mamamatay habang patuloy niyang inuundayan ng malalakas na hampas ang kanyang sandata, nagdudulot ng malaking pagkawasak. Nagpaulan ang mga gwardya ng bala, pero lahat iyon ay nablock o naiwasan niya gamit ang napakabilis at eksaktong galaw. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng isa sa mga kalaban matapos tamaan. Tinuligsa siya ng isang gwardya at tinawag siyang hanggal sa paglapit ng diretsahan, habang ang isa naman ay sumisigaw na papatayin na siya. Ginamit niya ang kanyang chain-connected weapon para sunggaban ang mga kaaway at hilahin ang mga ito. Tumalon siya sa ere at ginamit ang kanyang sandata upang maipit ang mga kalaban, dahilan upang magbanggaan sila. Sa gitna ng mga ungol at sigaw, itinuloy niya ang marahas na pag-atake. Inihampas niya ang mga ito sa lupa ng napakalakas, sabay bagsak mula sa itaas upang tapusin sila ng tuluyan. Isa na lang ang natirang takot na survivor, at napasigaw ito, tinatawag si Woohyun na, insekto, sabay inanunsyo sa broadcast studio kung nasaan ang lokasyon ng lalaki. Nabigla si Neon sa eksenang nakita niya, habang si Cha, na isang eksperto sa komentaryo ng laro, ay nagsabing ibang-iba ang istilong iyon kumpara sa nakasanayan niya sa Inverse Planet game. Idinugtong niya na iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng ganitong gameplay sa buong karera niya. Binanggit pa niya na kakaiba ang pagsasama-sama ng kalaban ng walang kahit anong plano o taktika. Samantala, nagbiro ang mga manunood sa chat, sinasabi na sapat na umanong, strategic plan, ang mismong pag-iral ng isang hack god, at kung tamad kang maghanap ng kalaban, mas madali talagang papuntahin mo na lang sila sa iyo. Bigla ring lumabas ang isang donasyon mula sa viewer na nagtatanong kung sobra namang malakas ang skill na absolute existence dahil wala itong cooldown. Inilahad ni Neon ang tanong kay Cha, ngunit tinanggi niya agad iyon. Pinaliwanag niya na halos lahat ng skill ay may cooldown, kaya lumalakas tingnan ang build ni Woohyun dahil nakabase ito sa mga abilidads na walang ganitong limitasyon. Idinugtong pa niya na ang absolute existence ay nagpapalakas lang ng pisikal na kakayahan, pero hindi nito tinaasan ang utak sa labanan o kahusayan sa paggamit ng sandata.
Paalala pa niya na wala ring system correction si Woo Hyun, kaya purong sarili niyang kakayahan ang nakikita ng lahat. Sa huli, sinabi ni Cha na, kahanga-hanga ang galaw ni Woo Hyun dahil siya mismo ang gumagamit ng kakayahan. Kung mayroon din umano siyang ganoong kataas na pisikal na stats sa totoong buhay, siguradong ganoon din siya lumaban. Bumalik ang eksena sa laro, kung saan nagsisigaw ang mga gwardya na palibutan ang target. Biglang lumabas si Kim Chol, ang team leader mula sa Otherworld Management Office, at inutusan ang lahat na ibaba ang kanilang sandata at sumuko ng payapa. Ipinaliwanag ng teksto na ang opisina ay isang ahensyang nakatalaga para supulan ang mga nilalang na lumalampas sa dimensional gates, at sila ang humahawak sa mga delikadong entidad sa loob ng Unverted World. Nakilala agad ni Woo Hyun si Kim Chol at nagulat siyang team leader ito sa lugar na iyon. Napansin din niyang pareho pa rin ang aura at kabaitan nito gaya sa kabilang mundo. Nang makita ni Kim ang wireless device sa kamay ni Woo Hyun, ipinaliwanag ng huli na nakuha niya ito mula sa isang agent sa loob ng lab. Napagtanto ni Kim na namatay na ang agent, at humingi siya ng paumanhin habang inuutusan ang tauhan niyang umatras. Hiniling ni Kim na manatili muna si Woo Hyun sa opisina habang tinitiyak nila ang kanyang pagkakakilanlan, lalo na dahil may mga impostor na mula sa lab. Pumayag naman si Woo Hyun kaya nagpasalamat ang leader at nangakong gagabayan siya. Nag-announce ang laro na natapos ang main mission matapos sumama si Woo Hyun sa management office. Nakakuha siya ng bagong level at dagdag na lakas, at agad lumitaw sa screen ang gusali ng opisina. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na siya sa isang silid na parang consultation room, hindi makapaniwalang narating niya iyon. Habang nakaupo, naalala niya ang mga nangyari matapos siyang makatakas mula sa lab sa kabilang mundo. Tinanggap niya noon ang mga tungkulin mula sa iba't ibang korporasyon para makapangalap ng pera sa paghihiganti, kabilang dito ang mga pagkuha ng target at ilang pagdukot. Ngunit mas madalas daw na ang pangunahing trabaho niya ay ang pagsupil ng mga nilalang sa Unverted World. Nabalikan niya rin ang panahong walang pakundangan ang mga korporasyon sa paglalakbay sa Unverted World para sa loot. Kapag wala silang pakinabang sa mga nakuha nila, siya ang pinapapunta para maglinis ng natira. Dahil dito, unti-unti siyang nalubog sa ugnayan niya sa Otherworld Management Office. Ipinaliwanag ni Woo Hyun na naging magulo at komplikado ang relasyon niya sa management office noon. May mga pagkakataong magkasama sila sa suppression missions, pero mas madalas na nagtututukan sila ng armas at nagkakabanggaan sa operasyon. Habang nag-iisip siya tungkol dito, naputol ang kanyang pagninilay nang may bumeso at bumati sa pangalan niya. Nagpakilala ang babae bilang si Lee Yujun, isang agent mula sa first team ng Otherworld Management Office. Samantala, natuwa ang mga manunood sa chat at nagkomento tungkol sa ganda niya, na sinasabing isa siya sa pinakamagaganda sa buong laro. Maayos siyang bumati kay Woo Hyun at sinabi niyang marami itong pinagdaanan bago makarating doon. Nakilala siya agad ni Woo Hyun. Ipinresenta ni Yujun ang dalawang pagpipilian para sa kinabukasan niya. Una, maaari siyang mamuhay bilang isang ordinaryong sibilyan sa ilalim ng proteksyon ng opisina, kapalit ng mahigpit na pagbabawal sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Pangalawa, maaari siyang sumali bilang agent ng management office. Ipinaliwanag niyang kung piliin niya ang ikalawang opsyon, hindi agad siya magiging ganap na agent, dadaan muna siya sa tamang pagsasanay at lamang ilalagay sa operasyon kapag handa na siya. Habang nakikinig, naisip ni Woo Hyun ang kabalintunaan ng sitwasyon. Sa kabilang mundo, pinapatay niya ang mga agent ng opisina, pero ngayon, posible na silang maging kasama sa trabaho. Tinanong siya ni Yujun tungkol sa magiging pasya niya, kaya nagsimula na siyang sumagot, ngunit biglang nag-cut ang broadcast. Nagalit ang mga tagapanood at nagprotesta sa chat dahil naputol sa pinakamaselang bahagi. Sa loob niya, alam niyang kung pipiliin niya ang buhay sibilyan, babalik lang siya sa pagiging bearang mandirigma ng mga korporasyon, tulad ng nangyari noong una. At ayaw na niyang balikan ang mundong iyon. Bukod dito, gusto rin niyang malaman ang tunay na galaw at sekreto sa loob ng opisina. Dahil dito, malinaw na sa kanya ang sagot. Ipinahayag niya na sasali siya bilang agent. Malugod naman siyang tinanggap ni Yujun at sinabi niyang magiging malaking tulong si Woo Hyun sa grupo. Ibinunyag niya rin na parami ng parami ang mga korporasyong kumukuha ng Awaken, dahilan para kulang na kulang sa tao ngayon ang opisina.
Lumapit si Eugen at mahina siyang binalaan na marami ang nagsisisi kapag napasali sa mga korporasyon. Tiniyak niyang hindi niya iyon sinasabi dahil agent siya, kundi dahil totoo. Ipinaliwanag niyang bata pa at kulang sa karanasan ang karamihan sa mga korporasyon pagdating sa paghawak at pagsasanay ng Awaken. Madalas ay wala silang pananagutan sa mga aksidenteng nangyayari sa training. Sa kabilang banda, matagal nang itinatag ang opisina at mas maayos ang sistema. Sinabi niyang mas mataas nga minsan ang sahod sa mga korporasyon, pero kapalit nito ang mas malaking peligro. Alam ni Woo-hyun na tama siya, maraming awakened ang namamatay habang gumagawa ng mga kontratang ibinibigay ng mga korporasyon sa kabilang mundo. Naalala niya rin ang pait ng minsang hindi siya bayaran ng ilang kumpanya sa kabila ng tapos na ang trabaho, kaya napilitan siyang gumamit ng matitinding paraan para makuha ang nararapat sa kanya. Napaisip siya na ang mga insidenteng iyon ang naglantad ng pagkatao niya bilang isang semi-awakened at nagdulot ng panahong minamanmanan siya ng opisina. Naisip ni Woo-hyun kung makikita ba niya si Manager Kim. Sa oras na iyon, sinimulan na ni Eugen ang proseso ng pagrerehistro sa kanya bilang awakened sa opisyal na sistema. Ibinigay rin niya ang teleponong gagamitin niya para sa trabaho. Tinanong siya ni Woo-hyun tungkol sa susunod na hakbang, kaya inulit ni Eugen na dadaan muna siya sa probationary training at serye ng assessment bago siya ma-promote at may talaga sa isang team. Sinabi rin niyang umaasa siyang mapasama si Woo-hyun sa team isang balang araw, isang bagay na same time niyang hiniling din. Ramdam ni Woo-hyun na may utang na loob pa siya kay Eugen. Kung hindi dahil sa pangunguna niya sa paglusob sa lab sa kabilang mundo, hindi sana sila nakaligtas ng kanyang mga kasama, kahit nagkaroon sila ng masalimuot na banggaan pagkatapos. Dahil dito, naisip niyang ayalay ang bagong landas na ito para kay Eugen at para sa mga biktima noon. Habang magaan at maganda ang pag-uusap nila tungkol sa posibilidad na magtrabaho bilang magkakampi, napansin ng mga manunood sa stream ang isang bagay na kakaiba. Nagtanong sila kung paano nagagawa ng NPC na makipag-usap ng ganito kanatural. Binanggit ng mga commentator na normal na ang mga NPC sa laro ay hindi nakakapagsalita ng tama, buo, at detalyado sa ganitong antas. Nagtaka rin sina Chao at Neon sa mga opsyon na lumilitaw. At lalo pang nabigla si Neon dahil malayong malayo ang asal ni Lee Eugen ngayon kumpara sa Eugen na nakaharap niya dati. Doon na-realize ni Chao ang nakakatindig balahibong katotohanan, fully responsive AI ang gamit. Ipinaliwanag niyang ang ganitong klase ng AI ay may kakayahang mag-react sa anumang sitwasyon, tumugon ng malaya, at makipag-usap ng parang totoong tao, malayong malayo sa karaniwang NPC. Dagdag pa niya, napakalaki ng kinakain nitong system resources at matagal nang sinasabing imposibleng ilagay sa online games. Nagtanong siya kung nalutas na ba ng kumpanya ang problema sa resources. Hindi siya sumang-ayon sa hinala ni Neon na bahagi ito ng story update. Naniniwala siyang lihim itong Easter egg at hindi sana tatahimik ang kumpanya kung hindi ito nananatiling nakatago. Iminungkahi niyang may kondisyong kailangang matrigger bago lumabas ito, at marahil ang unang kondisyon ay ang pagsisimula ng laro na may zero enhancement ratio, ang pinakaibang kalidad ng ordinaryong manlalaro kumpara sa pay-to-win na gumagamit ng boosts. Pagkatapos, tinapos ni Neon ang stream. Sinabi niyang tiyak na sasabog ang forum sa dami ng diskusyon tungkol sa nangyari. Samantala, hindi maitago ni Chao ang matinding excitement at sabik siya sa opisyal na announcement ng kumpanya, umabot pa sa punto na baka hindi raw siya makatulog sa studio. Nagbiro si Nea na sinumang seryosong bahagi ng game story ay siguradong may intriga sa ganitong pangyayari, at nagbitaw pa siya ng pahiwatig na posible silang mag-imbita ng malaking guest sa hinaharap. Pagkatapos, hinarap niya si Chao at ipinaalala na hanggang doon lamang ang story progress na napagkasunduan para sa araw na iyon. Inanyayahan niyang mag-abang ang audience para sa pagpapatuloy sa susunod na stream, at inanunsyong lilipat sila ngayon sa PvP content, kahit pa may kaunting reklamo mula sa mga manunood. Lumipat ang eksena kay Woo-hyun na nasa battle preparation room. Napansin niyang hindi pa lumilitaw si Anonymous Viewer 62. Dahil dito, sinabi niya kay Neon na ipaalam agad sa kanya kung magpadala man ng kahit anong comment o donation ang taong iyon, dahil mas mahalaga iyon sa kanya kaysa sa anumang nangyayari sa kasalukuyan. Sumang-ayon si Neon, kaya nagpasya siyang ituloy ang stream dahil wala pa ring bagong mensahe.
Nagpadala siya ng mensahe na handa na siya, kaya inanunsyo ni Neon na magsisimula na ang PvP segment. Sinabi ni Cha na ito ang unang beses na sasabak ang hacker player sa opisyal na match, kung saan magsisimula siya sa normal league. Ipinaliwanag sa audience ang ranking system ng Inverse Planet na may 8 ranggo. Kailangan ng isang manlalaro ang 10 panalo sa normal league para makapasok sa bronze rank. Dinagdag ni Cha na tumatagal ng mga 30 minuto para sa mga pro players ang pag-angat dito, samantalang humigit kumulang 2 oras para sa normal players, na nagdulot ng kaunting panghihina ng loob sa mga nanunood tungkol sa kanilang sariling level ng paglalaro. Bigla namang lumitaw ang isang bagong mission message para kay Woohyun. Nakasulat dito na kailangan niyang umabot sa bronze rank sa loob ng 30 minuto kapalit ng gantimpalang 500,000 won. Napa-index si Neon sa tuwa at bilis niyang nag-message sa kasama niya, na sinasabing kamangha-mangha ang mission at nagtatanong kung kaya ba ni Woohyun manalo ng 10 laban sa kalahating oras. Nagtanong din ang mga manunood kung ang pagtanggap niya sa hamon ay kumpiyansa o pagiging padalos-dalos, at unti-unting uminit ang excitement sa studio. Inanyayahan ni Neon ang lahat na manatili hanggang dulo, habang sinasabi ng taga-salaysay na wala pa silang ideya sa susunod na mangyayari. Pagkatapos, nakahanap ang matching system ng isang normal solo match sa Zone 6 na residential district. Ayon sa system, magsisimula ang unang round pagkalipas ng 10 segundo. Nagulat si Cha nang makita niyang iba ang sandatang gamit ni Woohyun, isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Sinuri niya ang sitwasyon at tinanong ang sarili kung close-range build ba iyon, habang itinuturing niya na mas magiging kontrolado ang laban kung mapapanatili ni Woohyun ang tamang distansya. Nagsimula ang unang round. Naisip ni Cha kung minamaliit ba ng kalaban si Woohyun. Habang ina-activate ng kalaban ang skill na Ice Explosion, nagpakita ito ng gulat at takot, at natapos agad ang round sa panalo ni Woohyun. 1-0 ang score. Agad nagsimula ang susunod na round, ngunit nag-surrender na agad ang kalaban nang makita siya, sabay sabing isa na naman itong Smurf account. Dahil dito, nakuha agad ni Woohyun ang panalo. Sa ikalawang laban, ginamit muli ni Woohyun ang kakaibang sandata niya. Napasigaw sa gulat ang kalaban nang mablock ang Shadow Spear nito. Makikita rin sa mukha ng kalaban na umiiyak ito sa sakit, at natapos ang laban sa panalo ni Woohyun laban kay player Melon Bread, 2-0 ang score. Sumunod ang ikatlong laban sa isang player na naka-taekwondo uniform. Naging mabilis din ang laban at agad na natalo ang kalabang kilala bilang Eating Guinea Pig, kaya panalo ulit si Woohyun, 2-0. Nagpatuloy ang winning streak niya. Lumabas sa record na sunod-sunod din niyang napanalo ang ika-4, ika-5, ika-6, at ika-7 laban. May kaunting pagkakaiba lang sa tagal ng bawat match pero halos lahat ay one-sided ang resulta. Hindi makapaniwala si Cha dahil napakabilis ng pangyayari. Nakuha ni Woohyun ang 10 sunod-sunod na panalo sa loob lamang ng 20 minuto, at na-promote na siya sa bronze rank. Hindi mapigilan ni Neon ang paghanga habang ramdam ng mga followers ang napakalaking agwat ng level nila kay Woohyun. Tinawag nilang baliw ang performance at sinabing pati mga professional record ay nalagpasan niya. Sinabi ni Cha na hindi kapanipaniwala ang record time, ngunit ang mas mahalagang bagay ay ang match record mismo. Ipinaliwanag ni Cha na karaniwang pabago-bago ang performance ng isang player kapag nagkataon na hindi favorable ang laban o delikado ang build ng kalaban, lalo na kapag fire build. Ngunit ipinakita ni Woohyun na kaya niyang harapin ang kahit anong build ng perpekto at hindi man lang nagpakita ng kahit maliit na pag-uurong-sulong sa buong mga laban. Dumating pagkatapos ang bagong donation na 500,000 won mula kay Pinecone. Nagpasalamat si Neon, habang ipinakita naman ni Cha ang halong pananabik at kaba niya tungkol sa performance ni Woohyun sa susunod na ranked matches. Nagtaka si Neon kung bakit napakahirap para kay Cha ang mag-snipe habang nagla-livestream. Ipinaliwanag ni Cha na ang pagsubok makapasok sa parehong match ng isang partikular na player ay mahirap dahil sa nature ng live streaming. Kahit mababa ang tsansa ng tagumpay, umaasa siyang baka nag-aalala lang sila ng hindi kailangan. Tinawag naman ito ng mga manunood na tila masamang hula para sa mangyayari. Maya-maya, nakahanap ang system ng isang solo ranked match sa Zone 11 Graveyard. Pagkapasok, may isang player na sumigaw,
sinasabing nakita na niya ang target niya. Lumitaw ang player na may orange na buhok at suot na salamin, tinatawag si Woo Hyun na, makapal ang mukha, at sinasabing sa wakas ay nakita na niya ito. Idineklara ng kalaban na oras na para, iturong muli sa tamang daan ng hacker, na nagdulot ng pagkabigla sa mga nanunood. Nagtanong sila kung paano nangyaring may sniper na agad sa unang ranked match. May ilan namang nagsabi na karaniwan na ito sa mga ganitong klase ng player, kahit hindi sila konektado sa kumpanya. Sinabi ni Cha na hindi siya magpapadala sa mga pang-uuyam, lalo't banilinan na siyang huwag pansinin ang ganitong uri ng sitwasyon. Habang kinakabahan si Neon na nakamasid, sinimulan ng kalaban ang unang round sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw at matinding pagsabog ng enerhiya. Sumugod ito ng buong lakas upang tapusin ang laban sa isang tirada. Ngunit lumipad ang kalaban sa ere habang sumisigaw ng mura, at tinawanan ng comments ang katotohanan ni hindi man lang ito nakatama ng kahit isang atake, kahit kung ano-anong pangako ang sinabi nito kanina. Nagbiro pa ang mga manunood kung sino ang tinuturuan ng leksyon, ngayon, matapos mabaigo ang inaasahan nilang matinding laban. Inilabas ni Woo Hyun ang malapswipong sword attack niya, kaya napilitan ng mga taga-suporta ng kalaban na muling mag-isip. Sinabi rin niyang nagsisisi siyang nasayang ang oras niya sa ganitong kainang performance. Natapos ang unang round sa panalo niya, 1-0, habang tinatawag siya ng kalaban na halimaw habang dumudugo. Nag-anunsyo ang system na magsisimula ang second round sa loob ng 10 segundo, sa parehong graveyard arena. Ramdam ng kalaban ang hiya at kawalan ng pag-asa sa posibilidad na matalo ulit, kaya nagpa siya itong gamitin ang trick na pinag-iipunan niya bilang huling paraan para makaiwas sa pagkatalo. Nagsimula ang second round sa mas mabigat na tensyon. Napansin ni Woo Hyun na may kakaiba sa kalaban, napalibutan ito ng kakaibang enerhiya. Ramdam niyang nag-iba ang hangin sa battlefield. Sinuri niya ang sitwasyon at napansing mas matalim at mas mabigat ang aura nito kaysa kanina. Maging ang galaw ng kalaban ay naging mas epektibo at nagpapaalala sa kanya ng estilo ng Edo. Nagtawanan ang kalaban na parang baliw, sinasabing tama ang napansin ni Woo Hyun at kinumpirmang sinadya niyang magpahina noong unang round. Bumalik sa isip ni Woo Hyun ang kahulugan nito, kalaban niya ang isang hacker o provoker. Naalala rin niya ang payo ni Neon, ang utos nitong durugan ang mga ganitong klase ng player, pati ang ego nila. Napansin ng kalaban na biglang nag-iba ang aura sa paligid niya, ngunit pilit niyang inaliw ang sarili, iniisip na hawak niya ang napakalaking bentahe at wala siyang dapat ikatakot. Sumigaw siya ng galit, sinasabing tigilan ni Woo Hyun ang pagpapakitang kalmado, habang si Woo Hyun naman ay malamig na iniiwas ang bawat atake nito. Mula roon, naglunsad si Woo Hyun ng malakas na counter-attack na nagpaiyak sa kalaban sa sakit, hanggang sa mapamura ito sa sobrang pagkabigla. Lalong lumakas ang mga sigaw ng kalaban habang sunod-sunod ang tama na tinatanggap niya. Nagmura ito, sinisisi ang malas, hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Nagtaka ang lahat kung ano ang nangyayari. Si Neon naman ay nagpapatunay sa audience na totoo ang nakikita nila. Napansin ni commentator Cha na sinasadya ni Woo Hyun na hindi patapusin ang laban kahit may pagkakataon. Kinumpirma ni Neon na sinusunod ni Woo Hyun ang payo niya ng eksakto sa bawat detalye. Aminado siyang kinakabahan dahil sinabi nga niyang, durugan niya, ngunit hindi niya inasahang magiging ganito kalupit ang resulta. Dahil dito, tinawag siya ng mga followers bilang, ang nakakatakot na babae na lumikha ng halimaw, at nagtanong ang mga nanunood kung ano pa kaya ang susunod na payo na maibibigay niya. Samantala, nakaupo sa lupa ang unang kalaban, paulit-ulit na nagmumura at takot, tinatanong ang sarili kung sino ba talaga ang taong kaharap niya. Tumayo si Woo Hyun sa harap nito, nakatayo ng malamig at nakatutok ang espada sa kanya. Itinaas niya ang espada, nakatingin sa kalaban, at sinabi niyang ibabalik niya ang mga salitang sinabi nito kanina. Pagkatapos, ibinaba niya ang espada upang tapusin ang laban. Nag-anunsyo ang laro ng pagtatapos ng second round. Panalo si Baek Woo Hyun, 2-0, laban sa unknown player, at opisyal na nanalo sa buong match. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang kanyang winning streak na tila hindi mapipigilan. Sunod-sunod ang tagumpay niya sa mga normal match at duel, hanggang sa malagpasan niya ang 30 magkakasunod na panalo sa record time.
Sa commentary studio, halos hindi makapaniwala si Neon nang makita niyang umabot na si Woohyun sa gold rank. Inilahad niyang hindi siya makapaniwala na nagawa nito ang record na 30 sunod-sunod na panalo sa unang stream pa lang. Dahil dito, halos hindi makagalaw sa tensyon ng mga viewers. Nagtanong sila kung ito ba ang tunay na kahulugan ng Smurfang, at kung ano ba talaga ang kinakain ni Woohyun para maging ganito kalakas. Nag-request ang mga followers sa chat na turuan sila ni Woohyun ng build ng karakter niya. Nagdalawang isip si Neon noong una, dahil kadalasan ay ayaw ng mga player na ibinubunyag ang sikreto nilang build. Pero nagpasya siyang itanong pa rin ito. Nag-message siya ng may pag-aalinlangan, tinatanong kung pwede bang i-reveal ang build, ngunit nagbigay siya ng diin na malaya si Woohyun tumanggi. Sa gulat niya, pumayag agad si Woohyun at sinabing, pwede naman. Napahanga at natuwa si Neon sa narinig. Inanunsyo niya sa mga manunood na ibubunyag ng Diyos ng Mechanics ang build niya, at siya mismo ang mag-aayos at magpo-post nito sa community board pagkatapos ng stream. Nagdulot ito ng matinding pagkagulat sa mga followers, na hindi makapaniwalang may player na sobrang kumpiyansa upang ihayag ang isang sensitibong sikreto tulad nito. Habang nauubos ang oras, nagpaalam sina Neon at Cha sa audience, sabay yuko bilang pasasalamat, at inihayag ang pagtatapos ng mahabang stream. Pagpatay ng mga kamera, sinabi ni Cha na puro kabaliwan ang nangyari. Tinukoy niya ang fully adaptive AI, ang sunod-sunod na panalo, at ang pagre-reveal ng build, at hinulaan niyang sasabog ang mga community board sa dami ng pag-uusapan tungkol dito. Tinanong ni Neon si Cha tungkol sa kasalukuyang record para sa pinakamaraming sunod-sunod na panalo. Ipinaliwanag ni Cha na hawak ito ni Butler, na may 76 wins habang nag-level up ng alt account. Nais ni Neon na mapantayan o malampasan iyon ni Woohyun, at sinabi niyang buo ang tiwala niyang kayang-kaya niya. Binanggit ni Cha na kilala si Butler sa sobrang kompetitibidad at malamang ay napanood na nito ang ginawa ng Diyos ng Mekanika. Kumalat naman sa Inverse Time community ang isang post na naglalantad ng totoo tungkol sa player na nagtangkang mag-snipe kay Woohyun. Ipinaliwanag sa post na permanenteng naban ang player dahil sa paggamit ng ilegal na program. Tinuligsa siya ng comments dahil sa nakakatawang sitwasyon na nagkunwari itong turuan ng leksyon ang hacker, gayong siya pala ang tunay na mandaraya. Mas ikinagulat nila na natalo siya ni Woohyun kahit gumagamit siya ng cheat na nagpapatunay sa kakaibang galing nito. Nagkomento pa ang ibang users na parang may physical hack si Woohyun, isang natural na talento na kaya pang talunin ang mga cheater, at sinabing kahit si Butler ay hindi naabot ang ganitong antas sa ibang laban. Sa kabilang banda, pinanood ni Butler ang mga pangyayari sa screen niya at nagbigay lang ng maikling komento, na interesante ito. Lumipas ang ilang araw at nagsimula ang ikalawang stream. Nakita si Woohyun sa isang kagubatan, iniisip kung bakit hindi nagpakita ang anonymous viewer 62 noong nakaraang stream, at tinanong niya ang sarili kung may hindi pa ba siyang napapansin. Muli namang lumitaw si Lee Eugene. Sumabog ang comment sa papuri sa ganda niya at sa advanced AI niya, sinasabing karapat-dapat siyang mapabilang sa top 3 pinakasikat na NPCs. Tinanong siya ni Eugene kung kinakabahan ba siya para sa una niyang field mission. Sinagot niya ng maiksi na maayos lang siya. Lumabas ang isang bagong mission window na nagsasabing isuot niya ang combat suit at pumunta sa tinukoy na lokasyon. Sa isip ni Woohyun, maganda para sa isang trainee agent na mabigyan agad ng field mission dahil makakaiwas siya sa matagal na training, lalo na't nasa loob siya ng isang laro. Nagtanong siya tungkol sa uri ng mission, kaya ipinaliwanag ni Eugene na kailangan nilang lipulin ang mga invading entity sa loob ng Unverted World at tuluyang i-seal ang lugar. Binanggit niyang may ulat tungkol sa posibleng pagwawala ng mga ito. Pagdating nila sa isang abandonadong factory, napansin ni Woohyun na isa na namang lugar ito na iniwan ng mga korporasyon. Kinumplito iyon ni Eugene, sinasabing kusang iniiwan ng mga kumpanya ang mga ganitong site kapag wala silang pakinabang, kahit minsan ay nagiging kapaki-pakinabang ang mga entity. Napabuntong hininga siya, sinasabing laging nagdudulot ng gulo ang mga korporasyon, tapos biglang umaatres kapag wala ng kita. Sumang-ayon si Woohyun, napansin niyang pareho ang asal ng mga kumpanya sa parehong mundo. Ipinaliwanag ni Woohyun na ang mga entity na sasalubong nila ngayon ay insect type, maliit at hindi ganoon kadelikado, pero nakakaabala dahil sa sobrang dami.
Sinalubong sila ni Sergeant Park Jae-han sa gate at nagbigay ng military salute. Tinanong niya kung awakened silang naka-assign sa management office. Kumpirmado yun ni Eugene at nagpasalamat siya sa pagod ni Jae-han, kaya pinapasok sila nito. Pagpasok nila, bumungad kay Woo-hyun ang isang malaking neon gate sa gitna ng abandonadong factory. Sinabi niyang unang beses niyang makita ang gate sa ganitong lokasyon. Tinitigan niya ito ng mabuti at napansin niyang pamilyar ang itsura. Naalala niyang nakita rin niya ang lugar na ito sa Hellworld, pero sigurado siyang medium ang laki ng gate doon, hindi maliit gaya ngayon. Habang papasok na siya, napaisip siya kung may mali. Biglang may dumating na isa pang karakter. Lumapit ito na may pang-aasar, sinasabing, "Oh my, tingnan mo kung sino ang nandito." Si Choi Hyung-chil, isang awakened mula sa Goldshin Electronics. May nakangising biro si Hyung-chil habang tinatanong ang dahilan kung bakit naroon si Senior Agent Lee Eugene sa isang maliit na extermination site. Lumapit siya na kunwari nagugulat na ang mission site niya ay kapareho ng kay Eugene. Tinuligsa siya ni Eugene, sinasabing inabandona nila ang site na iyon noon at ngayon ay tinatawag nila itong mission, indikasyong may plano siya. Itinanggi yun ni Hyung-chil, sinasabing nakakasakit ang akusasyon. Pagkatapos ay humarap siya kay Woo-hyun, tinatanong kung ito ba ang bagong empleyadong sumali kamakailan sa management office. Pagtuon niya ng salita kay Woo-hyun, nagbigay siya ng suhestyon, mas mabuti umanong pumasok si Woo-hyun sa isang korporasyon kaysa mahirapan ng walang saysay sa management office. Matapang na nakialam si Eugene at binalaan si Choi na huwag nang lumampas ng linya. Itinaas ni Choi ang mga kamay na tila sumusuko, sinasabing ibibigay niya sa kanila ang Unverted World upang sila ang baalang humawak noon. Umalis siya habang binabati sila ng "good luck" sa mission. Nagtanong si Woo-hyun kung sino ang taong iyon, kaya ipinaliwanag ni Eugene, habang ramdam ang pagbaba ng blood sugar, na ito ang una niyang trainee agent noon. Pagkatapos kunin ng isang korporasyon, umalis ito at nagsimulang magpakalat ng masasamang sabi-sabi tungkol sa management office. Inabutan niya si Woo-hyun ng candy at sinabing kainin muna ito. Nag-react ang mga commentator sa eksena, nagugulat dahil unang pagkakataon iyon na malinaw na naipakita ang detalye ng relasyon ni Eugene at Choi Hyung-chil, dahil kadalasan ay nilalaktawan ang bahaging iyon. Sinabi ni Cha na mas malawak ang kwentong na ibibigay ng fully adaptive AI, at posibleng may mga nakatagong kwento pa sa Planet Earth Company. Nag-anyaya si Eugene na tigilan na ang malungkot na usapan at pumasok na sa loob. Sumang-ayon si Woo-hyun. Pagkatawid nila sa gate at tuluyang maglaho, muling lumitaw si Choi mula sa malayo, pinapanood ang pagpasok nila. May masamang ngiti siyang nagkomento na nakapasok na ang dalawa, at nagtanong kung oras na ba para simulan ang operasyon. Pagkalipas ng 20 minuto, lumipat ang eksena sa loob ng Unverted World. Nakita si Woo-hyun na pinupunasan ang bibig gamit ang kamay, nakatayo sa gitna ng bakas ng labanan. Naalala niya ang sandali bago sila pumasok sa corridor papunta sa Unverted World, kung saan napansin niyang kaparehong-kapareho nito ang mundo sa kabilang panig. Biglang nakakita si Eugene ng glitch at tinawag ang rookie ng malakas, saka sumigaw na mag-ingat habang tinatangay siya ng misteryosong puwersa. Natagpuan ni Woo-hyun ang sariling nag-iisa sa kagubatan, nagmamasid, iniisip kung nahiwalay ba siya kay Eugene. Inisip niyang normal ang corridor collapse kapag may panlabas na pagyanig. Nagpasya siyang unahin munang harapin ang mga spider na nagsisilabasan bago simulan hanapin si Eugene. Hinugot niya ang kanyang dagger, kumikislap ang mga mata sa dilim, handang lumaban. Samantala, ginamit ni Eugene ang Thunder Spread skill para patayin ang mga kalabang nakapaligid sa kanya. Ngunit nainas siya nang mapansing walang tigil ang paglabas ng mga halimaw kahit ilan pa ang mawala sa isang atake. Napagtanto niyang ang laki ng kagubatan ay mas malapit sa medium-scale Unverted World, hindi maliit gaya ng binigay na impormasyon. Napahinga siya ng may hinala, kumbinsidong may kakaiba sa sitwasyon. Inisip niyang sana ay ligtas ang rookie. Sa likod niya biglang lumitaw si Choi at umatake gamit ang Fire Spear. Napasigaw siya sa gulat, hindi makapaniwala habang dumarating ang traidor na atake. Tumawa si Choi nang may panunuya, nagpapatindi ng pagkabigla niya habang tinatanong niya kung bakit ito nasa lugar na iyon. Habang nagliliyab ang braso nito, ngumiti si Choi ng tuso at sinabing isipin na lamang itong isang lihim na mission.
Sinalubong niya si Yujin ng mabilis na pag-atake, sinasabing sumusunod lang siya sa utos at umaasang huwag itong magtanim ng malalim na galit sa kanya. Tinawag ni Yujin na kalokohan ang sinasabi ni Choi, ngunit napagtanto niyang malalim ang tama niya. Nagpasya siyang kailangan niyang makatakas muna. Gumawa siya ng defensive barrier gamit ang kanyang kakayahan, saka nagpabagsak ng malakas na pagsabog upang ilihis ang atensyon ng kalaban. Sumigaw si Choi sa mga kasamahan niya at inutusan silang habulin si Yujin. Lumikha si Yujin ng isang sibat mula sa kanyang lightning skill at inihagis ito sa direksyon ng mga humahabol, nagdulot ng malakas na pagsabog na nagbigay ng pagkakataon para makatakas. Pinagalitan ni Choi ang kasamahan niya sa pagkabigong hadlangan ang daan, habang nagsisihan ang mga sundalo sa pagkawala ng bakas. Inutusan sila ng pinuno na linisin ang unahang lugar kaagad. Nagtago si Yujin sa loob ng isang lungga ng higanteng centipede, hinihingal, sinasabing kung hindi dahil sa langgang iyon, malamang ay nasa panganib na siya. Nag-isip siya kung anong uri ng sabuatan ang binubuo ng korporasyon. Samantala, pinapanood ng mga taga-subaybay si Woo Hyun habang pinapatay ang mga halimaw gamit ang tigi-isang hataw, napapansin nilang nakapagpabagsak na siya ng 12 ng kalaban. Bigla niyang naramdaman ang presensya ni Yujin at naisip na may masamang nangyari. Narinig niya ang boses nito ng malinaw at nakita ang bakas ng labanan. Tumakbo siya na parang kidlat, tinatawid ang kagubatan. Natagpuan niya ang isang napakalaking centipede na nakabalot sa walang laban na si Yujin. Nagtaka ang mga tagapanood kung bakit natalo ito ng simpleng mga insekto at kung paano nalaman ni Woo Hyun ang lokasyon ng ganoon ka-eksakto. Tumalon siya at pinutol ang halimaw gamit ang kanyang sandata. Sinalo niya si Yujin habang ito ay umuungol sa sakit. Bumaba siya sa lupa kasama niya at tinanong ang kondisyon nito. Nakilala siya ni Yujin ng may hirap. Sinuri ni Woo Hyun ang sitwasyon at napagtanto na imposibleng matalo si Yujin sa ganitong klaseng mga nilalang. Naiisip niyang ang mga sugat nito ay mula sa isang espesyal na kakayahan. Nakumpirma niya sa sarili na iisang tao lamang ang may ganitong kakayahan sa ganitong sitwasyon. Tinanong niya si Yujin kung si Choi Hyung-chil ba ang gumawa nito, at tumugon ito ng oo. Naunawaan niya agad na sinundan sila ni Choi pagkapasok nila sa gate. Sa studio, nagulat ng gusto sina Neon at Shaw. Ipinaliwanag nilang kadalasan ay mas huli nagtatayo ng ambush si Choi sa korporasyon na storyline, kaya ang nangyayari ngayon ay kainahinala. Nagtaka sila kung epekto ba ito ng fully adaptive AI na lumilikha ng isang tagong kwento. Bumalik ang eksena kay Yujin na nagsabing bahagya niya lamang nalinlang si Choi, ngunit natatakot siyang bumalik ito para sa isang ambush. Idinagdag niyang ang paggamit niya ng kakayahan ay agad magbubunyag ng kanyang lokasyon. Sinabi ni Woo Hyun na magtago muna ito hanggang magamot niya ang mga sugat, at haharapin niya ang problema. Hinikayat niyang unahin itong tumakas. Mariing tumutol si Yujin, sinasabing hindi dapat harapin ng isang rookie ang isang veteranong awaken. Ngunit kalmado siyang sinagot ni Woo Hyun, sinasabing magiging maayos ang lahat at may plano siya. Nanatili pa rin siyang nag-aalala at hindi kumbinsido sa kakayahan ng rookie na labanan ang ganitong banta. Makalipas ang sandali, lumitaw ang mga sundalo sa kagubatan na naghahanap kay Yujin. Nina si Choi habang nagtataka kung saan ito nagtago. Inutusan niya ang mga tauhan na hanapin ito sa kahabaan ng lambak, iniisip na hindi ito nakalayo dahil sa sugat. Nagpasya siyang bumaba upang personal na hanapin ang target. Nakakita siya ng isang bagay na mabilis gumagalaw sa dilim, at nakakuha iyon ng atensyon niya. Nagulat siyang may biglang lumitaw na tao at mabilis na umatake. Napasigaw ang taong ito, nauuto at sinasabing maghintay muna. Nakilala ni Choi na ang taong humaharang sa kanya ay ang rookie na kasama ni Yujin, kaya ngumiti siyang may panlilinlang, sinasabing napadali ang lahat dahil lumitaw ang madaling target. Nagpanggap si Woo Hyun na litong-lito at takot, sinasabing biglang bumagsak ang koridor at nahiwalay siya kay Yujin. Tinanong niya si Choi ng inosente kung alam nito ang nangyari. Pinuri ng chat ang galing ng pag-arte niya at sinabi nilang mukhang tiyak ang trahedya kay Choi na nabitag sa patibong. Sinamantala ni Choi ang pag-aakalang inosente si Woo Hyun. Tinanong niya ito ng nanguwuyong kung hindi ba talaga nito alam ang sitwasyon. Lumapit siya ng dahan-dahan, sinasabing ipapaliwanag niya ang nangyari. May pagtatagong banta niyang binanggit na makikita ni Woo Hyun si Yujin pagkatapos nitong
Matulog ng sandali, malinaw ang balak na patayin siya. Paglapit niya para ibigay ang traidor na pag-atake, si Woo Hyun, na hinihintay ang tamang sandali para isagawa ang plano, ay naghanda at nagbato ng counter-attack sa mismong paglapit ni Choi.